Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Sa mga gustong mag-donate via GCash. Mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 3051. Pinagmasdan sila ni Lorelai habang nagsusuot ng malamig at walang ekspresyon na kilos. Malayo pa nga siya kay Alex, ibang-iba ang ugali niya noon. Kanina lang, nakayuko si Lorelai sa kanyang harapan, hawak ang kanyang mga paa habang sinusubukang i-impress siya. Tinawag pa niya ang kanyang sarili bilang kanyang pinakatapat na lingkod, umaasa na ang Panginoon ay magtuturo pa sa kanya. Naunawaan ni Alex ang sandaling nakita niya ang kanilang mga ekspresyon. Dahil pareho silang malalakas na magsasaka mula pa noong unang panahon, labis silang nagmamalasakit sa kanilang imahe, kaya't hindi sila magiging mga katulong sa harap ng mga tagalabas. Gayunpaman, sa personal, hindi niya talaga iniisip. Hayaan mong ipakilala ko kayo sa isa't isa. Ito ang aking Panginoon, si Jade Benmore, at ito ang aking biyenan, si Gilbert Henderson. At ito ang aking asawa, si Maya Howards. Pagkatapos ng pagpapakilalang iyon, bahagyang natigilan sina Lorelai at Nebula. Sila ay sa halip, mataas ang katayuan. Dapat ba nating sipsipin din sila? Malumanay na tumanggaw si Lorelai at nagpatuloy sa pagkilos na nagyayelong. Napanatili ni Nebula ang kanyang egoistic na pagkilos. Kami, ang mga tagapagtanggol ng Yukon. Nagsalita si Alex. Eustace nakatakas. Ano? Hindi na napigilan ni Lorelai at Nebula ang kanilang kilos. Ano ang gagawin natin pagkatapos? According to what I know about Eustace, siguradong hindi niya kami bibitawan ng ganoon kadali. Kung tutusin, baka papunta na siya dito. Hindi tayo magkakaroon ng pagkakataon kung susubukan nating labanan siya ng direkta. Paano kung tumakas na lang tayo? Iwan mo si Yukon. Masama ba talagang umalis sa Yukon gayong literal na tinawag mo ang iyong sarili bilang mga tagapagtanggol ng mismong lugar na ito? Naisip ni Alex, umalis na sila sa Yukon. Ipinaliwanag ni Alex ang kanilang kasalukuyang sitwasyon, sinabi sa kanila na muling nasangkot ang rebulto at pinabayaan si Eustace. Gayunpaman, binigyan niya ang magkabilang partido ng 3 buwan. Ang rebulto, maaaring hindi gaanong magawa ang mga salita ng kanyang kamahalan para kay Eustace. Sinabi pa niya na hindi mapipigilan ng kamahalan ang binhi. Iyon ang dahilan kung bakit nagpasya akong pahusayin ang lahat ng mga hangganan dito, putol ni Alex. Ngunit ngayon gusto ko lang malaman kung ano ang nangyari noong nagsimulang kumikinang ang gusaling iyon. Tumingin si Lorelai sa gusali, tila mas nagulat kay Alex. Ano ang lugar na iyon? Tanong ni Maya. Hindi ko alam, sagot ni Lorelai. Hindi tayo makakapunta doon. At napakadelikado, dagdag niya pagkaraan ng ilang sandali. Nagulat si Alex. Hindi ka man lang ba makabangon dyan? Paano naman si Underwood? Sumagot si Lorelai, hindi. Sabi ni Nebula, kailangang gamitin ng isa ang Heavenly Stairs kung gusto niyang umakyat sa gusaling iyon. Ngunit delikado ang hagdan, at 13 hakbang lang ang kaya ni Eustace. Kung may magpipilit pa na umakyat, humihingi iyon ng torture. Nagtanong si Gilbert, ilang hakbang ang mayroon? Sagot ni Lorelai, 9,999. Natahimik ang lahat. Ito ay masyadong kakilakilabot. Ang binhi ay maaari lamang umakyat ng 13 hakbang, ngunit mayroon itong halos 10,000. May sino man ba mula sa mundong ito ang talagang umakyat sa lugar na iyon? Gayunpaman, si Jade ay tila gusto niyang subukan. Ang mga ekspresyon niya ang nagsabi ng lahat. Una, tulungan mo akong mag-set up ng mga formations. Pagkatapos ay maaari nating tingnan ang mga hagdan na iyon. Naglabas si Alex ng libu-libong mga flag ng formation, lahat ay nakaset up sa cuneiform. Pagkatapos mag-isip-isip, naglabas siya ng diagram. Napabuntong hininga si Nebula, ang star ethereal diagram ni Eustace. Bakit meron ka? Sagot ni Alex, malinaw na kinuha ko ito sa kanya. Sinabi ni Lorelai, walang formation na mahirap para kay Eustace dahil sa diagram na iyon. Kaya nga ang mga porma sayon ay talagang kahinaan niya. Ngunit sa aming 15 kapatid na babae, si Nadia ay nagsaliksik tungkol sa mga porma sayon. Ang mga normal ay hindi masyadong mahirap para sa kanya na buksan. Sabi ni Alex, ito ay tinatawag na 1,000 flag formation. Kung masisira niya ito, sisipsipin ko siya.
Kabanata 3052. Saksaan. Iginiya ni Nebula ang kanyang magagandang pilikmata, ngumiti ng marahan kay Alex. Kung ikukumpara kay Lorelai, mas mapang-akit at matapang si Nebula pagdating sa mga relasyon. Bagamat si Alex ay nagtanim din ng isang soul restriction spell sa kanya, tila wala siyang pakialam kahit kaunti. Kung mayroon man, lubos niyang handa na hayaan itong gawin din ito. Natigilan ang lahat at napatingin kay Alex. Dahil isang random na komento ang pumasok sa isip niya, hindi niya alam kung ano ang isasagot. Ang pagsuso kahit saan ay hindi nararapat. Haha, imposible ang pagsuso. Ni hindi niya kayang buksan ang hangganan sa lambak, lalo pa ang pormasayon na ito. Whoosh! Larawan sa salamin. Mas malinaw na ngayon ang mga salamin ni Alex kaysa dati. Bukod dito, mayroong kabuuang 18 imahe ng salamin, hindi lang isa o dalawa. Maging si Alex ay nabigla dito. Di ba medyo marami ito? Sa huli, naisip niya na ang kanyang mga kapangyarihan ay bumuti ng husto pagkatapos na makamit ang 3,000 nascent souls, at ito ang resulta pagkatapos mabilang ito. Kailangan kong maging mas malakas pagdating sa aktwal na lakas. Lihim ding nagulat ang mga katabi niya. Ang gayong mga kapangyarihan ay hindi pangkaraniwan sa mundong ito, kung tutuusin. Ngumisi si Nebula habang papalapit sa isa sa mga imahe. Hinawakan at kinurot niya ito sabay lingon kay Alex. May konsensya ba ang bagay na ito? Maaari mo ba akong bigyan ng isa? Hindi nakaimik si Alex. Ano ang gusto mo nito? Napangiti si Nebula ng husto. Ibabalik ko ito at tingnan kung sususo siya sa akin. Sa puntong ito ay nanliligaw sa publiko. Ahem. Nanginginig si Alex sa narinig. Napaatras din ang imahe ng salamin. Focus na lang tayo sa formation. Ang tanging depekto ng Thousand Flag Formation ay ang pagiging komplikado nito. Ang lahat ng mga flag ay kailangang nasa isang perpektong posisyon. Maglalabas ako ng mas maraming tao. Sasabihin sa iyo ng aking mga larawan ang lahat kung paano ito ilagay. Ang imahe ay hindi isang tunay na tao, at may ilang mga bagay na hindi nito magagawa kapag itinatakda ang pagbuo. Ilang tao pa ang nasa loob ng florera, ngunit hindi pa rin ito sapat. Binuksan ni Alex ang pinto sa Kala Temple, tinawag ang mas maraming tao na nasa loob. Nang makita ni Lorelai at Nebula ang pinto na lumilitaw ng wala saan, sila ay nagulat na hindi sila makapagsalita ng anuman. Ito ay isang portable teleportation door. Kahit na bilang binhi, si Eustace ay hindi kailanman nagtataglay ng gayong gadget. Ang piitan ay napakabihirang din, dahil ang bawat isa ay may pambihirang kasaysayan. Ang Kala Temple ay ang huling purong lupain sa loob ng Siddhartha Realm. Ito ay isa lamang sa kabuuan ng Budismo. Nakuha lamang ni Alex ang kanyang mga kamay pagkatapos na maging pamana ni Saitogarbha. Nagsalita si Nebula sa pamamagitan ng telepathy kay Lorelai. Sis, hindi sinasadyang nagnakaw tayo. Ang taong ito ay nagdadala ng isang banal na sinaunang piitan kasama niya, na parang ito ay isang random na tool. Ibig sabihin, dapat mayroong buong sinaunang relihiyosong angkan na sumusuporta sa kanya. Siguradong marami siyang chi at espiritual na enerhiya sa kanya. Lalong nagiging misteryoso ang lalaking ito na bigla mong sinunggaban. Medyo bumibilis pa nga ang puso ko, I have the urge to eat him up. Napasulyap si Lorelai sa kanya, bahagyang paranoid habang nagsasalita din ito sa pamamagitan ng telepathy. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na padalos-dalos, ang Her Highness ay nakatingin sa kanya. Nanlamig si Nebula. Hindi pwede. Gusto kaya ng kamahalan na makasama siya. Sabi ni Lorelai, paano ko malalaman? Ang kanyang kataas-taasan ay palaging nag-oopere sa hindi inaasahang paraan. Marahil ay may iba pa siyang binalak pagkatapos gawin ang kapalit ni Alex Eustace bilang binhi. Kung gusto niya ng asawa, ang binhi ay marahil ang pinakamahusay na pagpipilian para sa kanya, tama ba? Nang sabihin niya iyon, sa totoo lang ay ayaw niyang maging sobrang intimate sina Nebula at Alex sa isa't isa. Hindi niya lubos na alam kung bakit niya ginawa iyon. Ngunit pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon, may naisip siya. Naisip ba talaga ng kamahalan na gawin siyang kanya? Pagkatapos nito, ang imahe ni Alex ay nagdala ng isang grupo ng mga tao upang mag-set up ng mga pormasayon sa buong Yukon Sanctuary. Maaaring tumagal ito ng isang buong araw, at ito ay dahil ginagamit nila ang Star Ethereal Diagram. Mas matagal pa sana. Kabanata 3053.
Ito ay higit sa lahat dahil sa laki ng santuwaryo. Buti na lang at may sapat na flag si Alex 10,000 o baka maubusan talaga sila. Kinabukasan, nawala ang mga salamin ni Alex sa gabi, na parang mga snowflake na sumalubong sa araw. Siya ay nakatayo sa tuktok ng isang malaking bundok, na bumubuo ng mga selyo sa kanyang magkabilang kamay. Gamit ang chi upang isulat ang cuneiform sa himpapawid, ikinonekta niya ang lahat ng mga flag ng formation sa santuwaryo. Biglang bumalik si Nadia sa Yukon, kasama ang 3 sa kanyang mga kapatid na babae at humigit kumulang 10 malalakas na miyembro ng clan na nasakop kamakailan. Gaya ng inaasahan, nakarating sa Stormer Sect ang balita tungkol sa gusali sa tuktok ng Yukon. Si Eustace ay nagalit at nabalisa sa kanyang pagkatapon mula sa Yukon, lalo na't siya ang binhi. Ito ay ibinigay na hindi niya hahayaan si Alex ng ganito kadali, kaya maingat niyang sinusubaybayan ang lahat sa loob ng Yukon. Gustong bumalik ni Eustace nang lumiwanag ang gusali, ngunit inutusan siya ng Diyosa na huwag. Hindi siya naglakas loob na sumalungat sa kanya, ngunit naisip niya na pinapante niya ang iba. Ay hindi talaga lumalabag sa mga patakaran. Big sis, pangatlo sis, nabangga ni Nadia at ng iba pa sina Lorelai at Nebula sa pasukan, kaya umakyat siya at binati sila. Ganon din ang ginawa ng 3 pang kapatid na babae. Nadia, umalis na kayo sa Yukon. Bakit ka bumalik? Tanong ni Lorelai. Big sis, determinado ba kayong dalawa na tahakin ang landas na ito? Ganting tanong ni Nadia. Alam kong nagkamali ang iyong lord na pinapante ka sa lawa para hanapin ang tableta. Mali siya na walang pakialam sa iyong kaligtasan, ngunit mawawalan ka ng layunin sa buhay kapag iniwan mo siya at sumunod sa isang random na brat. Dahil sa iyong trabaho at pagsisikap mula sa nakalipas na 3,000 taon, nagpa siya ang batang Panginoon na pabayaan ito minsan. Willing siyang tanggapin ka ulit sa sekta. Uuwi na lang tayo, ha? Hindi napigilan ni Lorelai ang sarili at tumawa. Hinding-hindi sasabihin ni Eustace iyon. But anyway, hindi na tayo babalik. Si Nebula, masyadong, ay namangha. Second sis, tingnan mo lang sarili mo. Hindi ka nandito para kumbansihin kaming bumalik, di ba? Sumagot si Nadia, narinig namin na nagsimulang kumikinang ang gusali sa tuktok ng Mount Yukon. Anong meron dyan? Nagsimula na bang umilo ang gusali? Hindi ko alam. Sa palagay ko marahil ay narinig mo ang ilang chismis. Gusto naming pumunta doon at tingnan. Napangiti si Lorelai. Hindi, magiging imposible iyon. Si Nebula ay prangka. How dare you still come up here after Her Highness had forced you out? Sa tingin mo ba ay nagsasalita ang kamahalan? Natigilan si Nadia at ang iba pang mga babae. Paano mo nalaman ang tungkol dyan? Malamig na ngumiti si Nebula. Sinabi sa amin ng Her Highness, syempre. Ano, sa tingin mo ba ay grupo lang kami ng mga hanggal na tanga? Dahil dati tayong sworn sisters, gusto kong bigyan kayo ng magandang payo, huwag kayong magkamali. Ang kamahalan ay nasa atin, alam mo ba? Pagkatapos ay sinabihan sila ni Lorelai na umalis, ngunit tumanggi sila. Sa sandaling iyon, ang mga kakaibang sinag ng ilaw ay bumaril mula sa santuwaryo, sunod-sunod. Nang umabot ito sa kalangitan, ito ay nabuo sa isang mahiwagang lambat, ang ilan sa mga ito ay puno ng ilang mga simbolo ng cuneiform na gumagalaw sa loob. Iyon ang Thousand Flags Formation ni Alex. Ikinonekta ang bawat diagram sa isa, bumuo ito ng isang malaki, kumpletong porma sayon. Si Nadia at ang iba ay nahulog sa mga panlilinlang ni Alex noon, lalo na sa mga simbolo ng cuneiform. Naramdaman nilang namamanhid ang kanilang mga anit. Umalis. Napakunot-noo si Nadia at naunang umatras, natatakot na baka matrap na naman siya. Sa kabilang banda, nakatayo si Lorelai at Nebula, pinapanood ang grupo ng mga tao na umaatres ng libu-libong metro. Nagsalita ulit si Lorelai. Nadia, bumalik ka at sabihin mo ito kay Eustace. Huwag pakialaman ang pangalan ng Stormer Sect. Itinuturing ng ilang tao ang sektang iyon bilang suporta sa pag-iisip. Ang pangalan nito ay hindi dapat Sir-an. Kung lumampas siya sa dagat, may tatayo para itapon ang basura. Kabanata 3054. Sina Lorelai at Nebula ay tumingin patungo sa malaking kaguluhan sa loob ng santuwaryo, kaagad na bumalik sa porma sayon. Gayunpaman, ang kaguluhan sa hangin ay hindi pa tapos. Nang papasok na ang dalawa sa hangganan,
Hinubog ni Alex ang isang selyo gamit ang kanyang kamay at ipinadala ito sa porma sayon, habang nakatayo sa pinakatuktok ng bundok. Sa pamamagitan nito, dinala niya ang dalawang babae sa porma sayon, ipinadala sila sa pangunahing lugar na may ilang uri ng espesyal na patnubay. Whoosh! Muling bumalik si Nadia at ang iba pa. Sa kanilang pagkamatay, sila ay na-lockout ng porma sayon, hindi na makahakbang pasulong. Pangalawa sis, maaari mo bang masira ang porma sayon na ito? Tanong ng isang utusan ni Eustace. Sa totoo lang, takot na takot si Nadia sa porma sayon ni Alex. Hindi niya maintindihan kung paano nakakamit ng batang taga-wasteland na ito ang napakatalino na mga kasanayan sa pagbuo. Kahit na magsimula siyang mag-aral ng mga porma sayon noong siya ay nasa sinapupunan, hindi siya dapat maging napakalakas. Lalo na pagdating sa mga simbolo ng porma sayon tulad ng cuneiform. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Gaano kahirap, mukhang medyo mapatla, gusto niyang subukan ang mga pader ng hangganan gamit ang kanyang kamay. Muli niyang sinulyapan si Alex, na nakatayo pa rin sa itaas at agad na binawi ang kanyang kamay, na paatras. Bilang isa pang formation master, alam niya kung gaano kahimala ang mga formation. Halimbawa, maaaring palawakin ng isa ang porma sayon hanggat gusto nila. Ito ay bitag sa kanila sa loob, kahit na sila ay una ng libre. Ni hindi niya alam kung ano ang cuneiform. Ni kahit kay Titing na palatandaan. Kung mangyayari iyon, siguradong pagsisisihan nila ang hindi pag-urong ng mas maaga. Tara na. Inis niyang inis ang braso niya at lumayo. Pagkatapos nito, mabilis na bumaba ang grupo sa Mount Yukon. May nagtanong sa grupo, Diwata, hindi ba natin iimbestigahan ang kumikinang na gusali? Malamig na sinabi ni Nadia, kung may kapangyarihan ka, bakit hindi mo subukang pumasok? May nagtanong, ngunit paano kung may mahalagang kayamanan sa gusali? Ano ngayon? Alam mo ba na may 9,999 na hakbang bago tayo umakyat sa gusali? 10 hakbang lang ang kaya kong gawin sa lahat ng iyon. Sa tingin mo ba ay mayroon ka ng kung ano ang kinakailangan? Natahimik ang lahat, umalis na lang tayo. Pinanood sila ni Alex na umalis. Sa katotohanan, gusto niya, sa katunayan, na itulak ang porma sayon, ginagawa itong mas malaki at nakulong ang mga taong iyon sa loob. Ngunit hindi niya magawa ang gusto niya. Ang porma sayon na ito ay medyo malakas at makapangyarihan. Hindi lamang ito nangangailangan ng 10,000 formation flag, ito ay konektado din sa mga unang hangganan sa paligid ng Yukon Sanctuary. Bukod dito, pinagsama nito ang mga natural na tanawin, mga makalangit na batas, enerhiya ng Dao, at marami pang iba. Ito ang pinakamalaki, pinakakomplikadong porma sayon na inilagay ni Alex. Mas komplikado pa ito kaysa sa 72 Heavenly Immortal Slaying Formation. Ngunit binasa nito ang The Pinnacle of Life Kabanata 3055. Hindi nila maiwasang isipin kung gaano siya kawalang interes, na may ganoong mahahalagang pag-aari. Gayunpaman, ang hinog na prutas ay hindi gaanong matibay. Kahit na ilagay nila ito sa isang storage ring, natural pa rin itong mabubulok. Iyon ay dahil ito ang bunga ng Magnificent Tree of the Great Dao. Ang prutas ay naglalaman ng natural na enerhiya ng Dao, na mas dalisay kaysa sa kapangyarihan ng batas. Dahil ang mga storage ring ay gumagamit lamang ng special na enerhiya at kapangyarihan ng batas, hindi nito posibleng mapabagal ang proseso ng pamumangga. Kahit na ang naprosesong enlightenment pills ay hindi maaaring tumagal ng matagal. Sa paglipas ng panahon, ang mga nakapagpapagaling na epekto ay mawawala rin. Sa kabilang banda, ang enlightenment pills ay hindi rin maaaring inumin ng walang katapusan. Ang una ay magkakaroon ng pinakamahusay na mga epekto, ngunit ang mga epekto ay mapuputol sa kalahati kapag ang pangalawa ay natupok. Pagkatapos ang mga epekto ng pangatlo ay puputulan muli sa kalahati, na magreresulta sa ikaapat ng kabuuang benepisyo nito. Sa makatuwid, ang unang 2 table tasks ay epektibo, ngunit ang pangatlo ay hindi kailangan. Sa kabila ng lahat, ginawa ito ni Alex nang walang magawa. Kinuha ni Alex ang Requiem Clock at pinindot ito. Pagkatapos nito, lahat ay nagtipon sa buong orasan at umupo sa lupa, sabay-sabay na iniinom ang kanilang mga table tasks. Dahil dito, nagsimulang magduda sina Lorelai, Nebula, at Lila sa sinaunang panahon ng relihiyosong angkan na ito. Gayunpaman,
Ang angkan ay tiyak na hindi ganito kabukas palad na nagbigay ng daan-daang tulad ng mataas na antas na banal na enlightenment pills sa kanilang mga disipulo ng sabay-sabay. Kahit ang Stormer sect ay hindi magawa ito. Parang panaginip lang. Sis, ginawa ba talaga niya ang lahat ng mga tabletang ito? Palihim na tanong ni Lila kay Lorelai. Oo, ako mismo ang nakasaksi. Sa katunayan, katulong niya ako, pagmamalaki ni Lorelai, nagyayabang na parang kasama rin siya sa proseso. Sa buong katapatan, ang Enlightenment Pill ay isang banal na tableta na napakataas ng antas, at ito ay 100% dalisay. Isa itong tagumpay na maaasahan lamang ng sinumang alchemy clan. Siya na ngayon ang aking alchemy master. Hindi natakot si Lorelai na aminin na siya ay naging disipulo ni Alex. Big sis, akala ko naging sex slave ka na niya. Inumin mo na lang yang tableta mo. Ang orasan na iyon ay tila medyo kakaiba din. Mukhang nauugnay ito sa sinaunang Budismo. Nagawa ni Lorelai na i-connecta ang mga tuldok sa isang iglap. Isang gumagalaw na santuwaryo, ang Kala Temple, Requiem Clock. Ang lahat ng ito ay may kaugnayan sa Budismo. Ang puwersang sumusuporta sa kanya. Maaaring mga sinaunang Budista. Dong. Muling tumunog ang orasan. Ang tunog ay medyo kalmado at malambot, at ito ay umalangaw-ngaw sa hangin. Nakatulong ito sa mga magsasaka na maging isa sa kalikasan ng napakabilis. Pagkatapos noon, walang nang-ahas na magbitaw ng kahit isang salita. Ang bawat isa sa kanila ay uminom ng kanilang tableta at agad na nagsimulang magnilay. Wala sa kanila ang nakapansin na bahagyang gumagalaw ang mga mata ng estatwa sa loob ng santuwaryo noon. Isang kaluluwa ang lumabas mula sa rebulto, naglalakad na nakayapak habang siya ay naging hindi nakikita. Ito ay ang Diyosa. Nagawa niyang magtago sa loob ng kawalan, at kahit na ang mga master sa spatial energy at law powers ay hindi makakahanap sa kanya. Nang makitang maraming tao ang umiinom ng mga table tas at nakamit ang enlightenment, kahit bilang isang Diyosa, siya ay lubos na nabigla. Lahat ng mga taong ito ay may hawak na 2 table tas sa kanilang mga kamay. Mukhang malapit na silang maubusan. Ang munting peste na ito, kahit ako ay nagseselos. Mahinang bulong ng Diyosa sa sarili. Pagkatapos noon, tumayo siya sa harap ni Alex at pinanood siyang lumunok ng isang dakot ng enlightenment pill, 10-10 mga ito, sa katunayan. Nabigla siya. Hindi kahit na ang pinakamayamang tao sa Earth ay umiinom ng ganito karaming mga table tas, tama ba? Hindi ka ba natatakot na sumabog ang iyong utak mula sa labis na dosis? Nang makita niya ang sumunod na nangyari, nagsimulang magduda ang Diyosa sa pagiging tunay ng tableta. Si Alex ay tila hindi naapektuhan sa dami ng mga table tas, na para bang ito ay normal. Parang may pagan sa loob ng kanyang katawan, tinutunaw ang medicinal benefits. Ipapadala ng kanyang katawan ang mga benepisyong ito sa kanyang 3,000 nascent souls. Ang mga buto sa loob ng nascent souls ay kumikinang. Tinitigan ng Diyosa si Alex, talagang gulat na gulat sa pagkakataong ito. Yung mga bagay sa loob ng 3,000 nascent souls. Iyan ba ang Blue Demonic Lotus? Ang bastard na ito, baliw siya. Kabanata 3056. Walang kamalay-malay ang kanyang kamahalan na ang kanyang mga kilos ay higit pa sa isang supervisor. Lalo siyang naging interesado sa mga sikreto ni Alex habang mas binibigyang pansin niya ito. Ang pakiramdam na ito ay tulad ng isang taong may teleskopyo na sumisilip mula sa isang mataas na gusali, palaging subconsciously na gustong bumangon at sumilip upang makita kung ano ang ginagawa ng taong iyon at kung ano ang mga lihim na hawak niya. Ito ay lubhang mapanganib. Agad na naramdaman ni Alex ang masa ng enerhiya ng daw pagkatapos kumain ng isang dakot ng enlightenment pills. Ito ay isang kahanga-hangang uri ng enerhiya. Maaari nitong pasiglahin ang espiritu, na nagpapahintulot sa isa na makita ang kakanyahan ng langit at lupa at madama ang kahulugan nito. Naramdaman ni Alex na ito ay mula sa banal na aklat. Ang dati ay hindi malabo ay naging mas malinaw nang maubos ang enlightenment pill. Para siyang nabulag sa nakaraan, ngunit mas malinaw na ang lahat ngayon. Naunawaan niya ang Great Icebound Spell at ang Great Flame Spell at natuklasan ang pangunahing pinagmulan nito, na kabilang sa enerhiya ng Tao. Lumalago rin ang kanyang kaalaman sa Great Silang Technique. Higit pa rito, lumilitaw na mayroon siyang clue tungkol sa Great Void Spell. Walang ideya si Alex tungkol sa ipinagbabawal na sining na ito, ang Great Void Spell, na tila nauugnay sa mga batas ng kalawakan,
ngunit nang tingnan niyang mabuti ang asensya, labis siyang nagulat. Napansin niya ang isang mas misteryosong sangkap sa loob nito. Ito ay enerhiya ng Dao ng Earth. Maliwanag na dapat itong magkasya, ngunit may napansin si Alex na kakaiba. Ang presensya ng mga sangkap na ito ay tila sumasalungat sa enerhiya ng Dao ng Earth at wala sa lugar. Hindi ito ang enerhiya ng Dao ng Universo. Ito ay isa pang enerhiya ng Dao ng Universo. Mabilis na binuksan ni Alex ang kanyang mga mata at napagtanto kung ano ang nangyayari. Sa wakas, napagtanto niya kung bakit siya nakaramdam ng panghihina at pagkalutang habang nililinang ang banal na aklat. Kulang pala siya sa enerhiya ng Dao na akma sa lupa. Ang 10-point forbidden spell na lumabas mula sa cosmic realm na ito ay may iba't ibang enerhiya ng Dao. Sinong nandyan? Biglang naramdaman ni Alex na may naruroon sa harap ng kanyang mga mata. Ito ay isang pambihirang pakiramdam. Malinaw, hindi niya makita, mahahawakan, o maramdaman ang anumang bagay, ngunit mayroon lang siyang kakaibang pakiramdam, tulad ng isang ikapitong pakiramdam. Hindi niya alam na nasa harapan niya ang babaeng estatwa. Ang kanyang kamay, gayunpaman, ay umabot at direktang dumaan dito. Ang enerhiya ng Dao ng isa pang universo, bumulong din ang babaeng estatwa. Nahuli niya ang abnormalidad sa katawan ni Alex, at bagamat hindi niya alam kung anong pamamaraan ang nililinang nito, ang abnormal na enerhiya na umiikot palabas ng kanyang katawan ay malinaw na nakikita at nakuha niya. Nagsagawa rin siya ng ilang pananaliksik tungkol sa enerhiya ng Dao na ito. Mas tiyak, ang kanyang sinasaliksik ay lubhang kailangan. Medyo nasasabik ang babaeng estatwa sa puntong ito. Ang isang taong nakakaalam ng mga alituntunin ng ibang universo ay kalalabas lamang, at hindi niya ito mapapalampas. Natukso siyang agawin si Alex ngayon. Sa kasamaang palad, hindi ito posible sa oras na ito. Gumamit lamang siya ng kaunting kapangyarihan ng kaluluwa upang pumunta rito at tingnan ang maliit na hayop na ito na may maraming maliliit na lihim. Ang napakaliit na halaga ng kapangyarihan ng kaluluwa ay hindi pahihintulutan ang isang labanan, lalo pa ang pagdukot sa isang matandang nabubuhay na tao tulad ni Alex. Patuloy na mag-obserba at mag-aral. Napansin ng kataas-taasan si Alex na nakakunot ang noo sa kanyang harapan at naisip na ito ay lubhang kawili-wili. Bilang resulta, pinakawalan ni Alex ang Great Seal spell ngayon. Hindi niya ito ginamit para i-seal ang anuman sa hangin, ngunit ginamit niya ito sa kanyang sarili. Tinatakan niya ang sarili niyang mga lihim gamit ang Great Seal spell. Naging sanhi ito na masayang ang mga plano ng especially iyan ng isang babae. Nang ibalik ng Her Highness ang kanyang tingin kay Alex, nagkaroon siya ng kakaibang impresyon na isang makapal na patong ng ambon ang bumalot sa kanyang katawan. Hindi banggitin ang sikreto, kahit na ang cultivation realm ay nakatago. The Asterisk Man Bastard. Hindi ka magpapakita sa akin. Kabanata 3057. Karapat-dapat ka sa kamatayan sa pamamagitan ng 1,000 hiwa, pervert. Nabalisa ang babaeng estatwa kaya napatalon siya sa kanyang mga paa. Kahit na mabali ang kanyang mga paa, hindi ito makakatulong sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Babalik ako sa susunod. Hindi ako naniniwala na patuloy mong itatatak ang iyong sarili araw-araw. Gamaan ang pakiramdam ni Alex nang umalis ang babaeng estatwa. Ang kataas-taasang iyon ay ang tanging nakapagbibigay sa kanya ng ganitong pakiramdam mula sa lahat ng mga posibilidad sa kanyang isipan. Naubos na ni Lorelai ang enlightenment pill, ngunit hindi siya maka-advance sa antas ng kanyang cultivation. Ito ay ganap na normal dahil ang kanyang congenital heart disease ay hindi pa gumagaling. Walang elixir ang makatutulong sa kanya na umunlad lampas sa kanyang kasalukuyang antas ng cultivation. Bilang resulta, hindi siya nagnilay o nagal-inang. Ang paglilinang ay walang kahulugan para sa kanya. Nagising si Alex. Nang makitang kulang siya sa enlightenment cultivation, kumaway siya sa kanya at lumabas sa lugar. Guro, nakamit mo na ba ang kaliwanagan? Nagkusa si Lorelai na ipatawag ang kanyang Panginoon, ang kanyang boses ay matamis at lalo na't malambot, dahil walang mga nakamasid sa malapit. Hindi, sagot ni Alex sabay iling ng ulo. Pagkatapos ay nagtanong siya, hayaan mo akong magtanong sa iyo. Gaano mo kakilala ang babaeng estatwa? Paano mo siya tinatawag na Your Highness? Itinuturing pa ba siyang prinsesa ng bansa? Sinabi ni Lorelai, ano nga ba ang prinsesa ng isang bansa? Ang konsepto ng isang bansa ay napakahina sa mundo ng paglilinang,
ang pinakamalakas ay ang pinakamahalaga, umaasa sa lakas. Maaari siyang maging mas marangal kaysa sa prinsesa ng anumang bansa. Nagulat si Alex, sabihin mo sa akin. Tumanggaw si Lorelai. Ang kamahalan, ang kahalili ng Stormer Sect, ay kilala bilang Phoenix Goddess, at siya ang biolohikal na anak ng dalawang dakilang emperador, si Grand Emperor Rowan at the Phoenix Empress. Minsan, ang Panginoon ng anumang bansang dumarating ay kailangang sumaludo nang makita niya ang kamahalan, ito ay Maharlika. Natigilan si Alex nang marinig ang sagot ni Lorelai, Wala siyang ideya na magiging simbolo ang babaeng estatwa. Ayon sa sinaunang panahon, ang pinuno ng isang bansa, sa kasong ito, si Grand Emperor Rowan at the Phoenix Empress, ay hindi gaanong naiiba sa isang nunal sa kanilang mga mata. Balak ba ng kanyang kamahalan na bisitahin ka muli, guro? Tahimik na tanong ni Lorelai. Hindi, nagtatanong lang ako. Oh, pumunta ka, dalhin mo ako upang makita ang mga hagdan sa kalangitan na iyong nabanggit, sabi ni Alex, na nakatingin sa puting jade na gusali sa tuktok ng malayong bundok. Sige, Master. Si Lorelai ay lumilitaw na hindi nababahala sa kanyang katayuan bilang isang maliit na alipin at tila nag-e-enjoy pangakong minsan. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang desyerto na lambak. May mga hagdan sa kalangitan na tahimik na nakatayo sa lambak, ang isang dulo ay nasa lupa at ang isa ay walang hangganan sa kalangitan. Nakaramdam sila ng malakas na aura nang makalapit sila. Habang papalapit sa makalangit na hagdan, natigilan si Alex dahil ang mahiwagang palako sa dagat ng kanyang kamalayan ay naglalabas talaga ng malakas na panginginig. Ito ay isang pagnanasa. Laking gulat ni Alex. Ito ay isang palakol ng lubhang misteryosong pinagmulan. Ito ay nasa harap ng kanyang sariling cardiac acupoint. Hindi pa ito nagkaroon ng maraming presensya noon, ngunit sa bawat pagkakataon na nakapagbigay ito ng malaking tulong, halimbawa, sa huling pagkakataon, ito ay dahil sa paglitaw ng ulo ng palakol, na pumutol sa isa sa mga espiritual na katawan ni Eustace at ipinaalam sa kanya kung ano ang gagawin. Gusto mo ba ng isang bagay sa tuktok ng makalangit na hagdan na ito? Tahimik na nagtanong si Alex sa palakol, ngunit walang tugon. Sige, sabihin na nating gusto mo. Aakyat ako at kukunin ito para sa iyo. Kabanata 3058. Ito ang hagdan ng langit. Lumapit din si Jade sa mga oras na ito, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa matataas na hagdan sa kalangitan na may pasulong na layunin sa labanan. Siya ay tila ipinanganak upang lumaban. Nagkaroon ng koneksyon sa pag-aalay ng buhay sa pagitan nila ni Alex at ang kanyang presensya ay maaaring matukoy sa loob ng isang tiyak na saklaw. Lumingon si Alex. Bakit ka rin dumating? Nakuha mo na ba ng buo ang mga nakapagpapagaling na epekto ng Enlightenment Pill? Ang tableta ay hindi masyadong kapakipakinabang para sa akin, nakangiting sabi ni Jade. Paano ito posible? Hindi ba ito ay isang Enlightenment Pill? Sinasayang mo ito. Walang malay na sigaw ni Lorelai. Marahang umiling si Jade at walang sinabi. Hindi alam ni Lorelai ang hindi pangkaraniwang pinanggalingan ni Jade, isang miyembro ng Titan Tribe na hindi nagmula sa universo na ito, at ang kanyang cultivation path ay naiiba sa iba. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Hindi nagtagal, bagaman, isa pang tao ang dumating. Si Maya at Beatrice sa pagkakataong ito. Natuklasan nila na normal lang na masira ang celestial unity of intent sa loob ng dalawa. Ito ay higit sa lahat dahil ang dalawang babae ay napakatalino, mabilis na sumisipsip ng mga nakapagpapagaling na epekto ng Enlightenment Pill at ginagamit ang enerhiya ng Dao dito. Tama iyan. Sa katunayan, ang mas mabilis na paliwanag ng tableta, mas mabuti ito para sa practitioner. Bagamat hindi nakalusot ang kaharian ng dalawang babae, makikita na malaki na ang natamo nila sa pagkakataong ito, nang magsimulang lumitaw ang malabong Dao energy aura sa kanilang mga katawan. Ipinapahiwatig nito na naunawaan nila ang isang bagay sa kanilang sarili sa tulong ng enerhiya ng Dao ng lupa. Sinabi ni Lorelai, hindi ka maaaring umakyat sa mga hagdan sa kalangitan sa bawat oras. Ito ay may limitasyon sa oras, ibig sabihin, mayroong isang oras ng pagbubukas sa bawat oras, at sa oras na iyon lamang maaari kang umakyat dito. Lumapit dito si Alex at itinaas ang paa sa harap ng unang hakbang. Mayroong talagang isang hindi nakikitang hadlang sa harap ng mga hagdan ng kalangitan na nakaharang sa daan ng walang paraan upang umakyat dito. Dumating din si Jade para subukan, pero pareho lang ang kinalabasan.
Kailan ito magbubukas? Tanong niya. Araw-araw sa tanghali, kapag direktang sumisikat dito ang araw, sabi ni Lorelai. Binibilang ng karamihan ang oras, 4 PM na ngayon, na nangangahulugan na hindi sila makakaakyat ngayon at maghihintay hanggang bukas. Higit pa rito, kailangang nariyan ang araw. Kasunod noon ay isa-isang nagdatingan ang mga tao. Nebula, Lila, Gilbert, Pixie. Karamihan sa kanila ay nagpakita. Pagkatapos ng ilang sandali, gayunpaman, nagpakita sila ng kaunting interes. Sa katunayan, karamihan ay ganap na hindi interesado sa liwanag sa itaas ng Bejeweled Jade Palace. Sa halip, lahat sila ay nasa talakayan dahil ngayon ay naayos na ang pagbuo ng Yukon Sanctuary, walang mga problema sa mga tuntunin ng seguridad. Posible bang magsimulang maglakbay? Ito ay Yukon, pagkatapos ng lahat, ang lugar na dating tinirahan ng Western Queen Mother. Ang Bejeweled Jade Palace na iyon, lalo na sa tuktok ng mga ulap ng bundok, ay nagbigay sa mga tao ng walang katapusang imahinasyon, na para bang ang Western Queen Mother ay nakatira pa rin doon. Tulad ng nabanggit ko kanina, gusto ng spring, summer, autumn, at winter na dalhin sila ng kanilang ama sa bundok. Dito sa Yukon Sanctuary, napakaganda ng tanawin. Gusto kong maglakad-lakad at magpa-picture din. Sabay tayo. Ikaw, ang ama, ay dapat manatili sa iyong mga anak, sabi ni Beatrice, hinawakan si Alex. Natigilan si Lorelai at ilan pang mga Diyosa. Noon lang nila nalaman na may mga anak si Alex. At, naglalakbay sila. Totoo ba ito? Nag-uusap lang sila tungkol sa Sky Stairs at sa Bejeweled Jade Palace nang bigla na lang, oras na para maglakbay, kumuha ng litrato, at samahan ang mga bata. Ang kanilang utak ay nagkaroon ng sensasyon ng biglang paglipat mula sa immortal na paglilinang patungo sa pang-araw-araw na buhay. Maganda ang panukalang ito, sabi ni Alex, kahit na tayo ngayon ay itinuturing na mga may-ari ng Yukon Sanctuary. Magandang malaman ang sarili nating teritoryo. Maaga pa, kunin natin ang mga bata at sabay na tayo. Gayunpaman, hindi pa tapos ang kanyang sentensya. Ang palakol sa kamalayan ni Alex ay tila naiinip. Kabanata 3059. Lumabas ang dagat ng kamalayan ni Alex. Galit itong hiniwa sa transparent at di nakikitang hangganan sa harap ng Sky Stairs, na nag-transform sa isang sinag ng liwanag. Ito ay nagwawasak, parang cutting. Mantikilya na may mainit na kutsilyo, tulad ng paghiwa sa isang tela gamit ang matalim na gunting. Nabasag ng lakas ang harang sa harap ng Sky Stairs. Ano ang nangyayari? Nagulat si Lorelai at ang iba pa. Hindi pa nila nakita ang palakol, ngunit ang mabilis na paggalaw ng harang na nasira ay napakalakas na hindi nila maiwasang mapansin ito. Ilang sandali pa ay natigilan si Alex. Hindi niya inaasahan na ang palakol ay mauubos ng mag-isa, lalo na pagkatapos masira ang hangganan. Higit pa rito, ang kakaibang maliit na palakol ay sumugod sa Sky Stairs at nawala sa isang kisap mata. Nag-aalala ngayon si Alex. Hindi siya tatakas, tama. Nagmamadali siyang umakyat at mabilis na sinundan ito. Dahil dito, nang siya ay gumawa ng unang hakbang, ang kanyang katawan ay tila lumubog sa kumunoy. Ang mas nakakatakot ay ang napakalaking at mabangis na espiritual na larangan na bumagsak. Parang sisabog na ang utak niya. Malaki ang epekto ng espiritual na larangan. Tulad ng isang black hole, iginuhit nito ang isip at kamalayan ng isang tao dito. Saan ito? Natagpuan ni Alex ang kanyang sarili sa isang disyerto at hindi sa Sky Stairs. Isa ba itong ilusyonaryong kaharian? O marahil isang lihim na kaharian? Ibinaba niya ang tingin sa kanyang damit at napagtanto kaagad na ito ay hindi isang lihim na kaharian kundi isang ilusyonaryong kaharian. Dapat ay ang espiritual na kaharian ang umatake sa kanya. Dahil wala siya sa kanyang orihinal na damit, ngunit sa isang set ng mga damit ng scholar. Ang mas nakakagulat ay natuklasan niya na hindi rin siya ang kanyang orihinal na sarili. Ang kanyang mga kasanayan ay nawala sa kanyang katawan, pati na rin ang kanyang chi. Hindi na posible ang paglilinang. Siya ay ganap na nagbago sa isang karaniwan, walang pagtatanggol na tao. Teka, saan pupunta ito? Sinabi ni Lorelai na si Eustace ay maaari lamang umakyat sa 13 hakbang habang siya ay titigil sa 11 hakbang. Una kong inisip na ito ay umakyat sa pamamagitan ng paglilinang, ngunit mukhang nagkamali ako. Ito ay isang uri ng pagsubok sa lakas ng loob.
Hinawakan niya ang kanyang katawan, naramdaman lamang niya ang isang tuyong steam bun, na, dahil sa dehydration, ay nagiging bato. Pagkatapos ay tumingin siya sa likod ng bag, na naglalaman ng ilang libro at isang painting. Pinta ba ito? Ano ba talaga ito? Isang daloy ng kamalayan ang dumaloy sa kanyang isipan habang pinupulot ang painting. Ito ay isang piraso ng impormasyon ng pagkakakilanlan at karanasan. Si Zechariah, Early Ancient Dynasty, at Trafford County ay pupunta sa kabisera upang kumuha ng pagsusulit. Nakilala niya ang isang magandang babaeng magnanakaw at nahulog sa unang tingin, ngunit ang pangunahing tauhang babae ay nahawahan ng salot at nangangailangan ng isang uri ng Golden Phoenix Scorpion Egg sa disyerto upang mailigtas ang kanyang buhay. Bago bumalik si Zacarias sa disyerto upang iligtas siya, kailangan niyang makahanap ng mga itlog sa loob ng 3 araw. Banal na shitty. Anong kinalaman dito? Natigilan si Alex, so I'm now Zacariah. Ang paraan ng pag-akyat sa sky stairs ay medyo kakaiba. Medyo naunawaan niya na ang unang antas ng hagdan ay isang kopya ng buhay ng isang tiyak na tao, na nagpapahintulot sa umaakyat na makita ang isang representasyon ng karanasan sa buhay, hindi alam kung ang taong ito ay talagang umiiral. Sa huli, magiging tagumpay kaya ito. Hindi nagbago ang alaala ni Alex, kaya nanatili ang impormasyon sa kanyang isipan. Nagkaroon din siya ng ideya kung ano ang Golden Phoenix Scorpion at ang mga gawin nito. Ang problema lang ay walang cultivation. Ang Golden Phoenix Scorpion ay isang disyerto na demonyong hayop. Matalo kaya niya ito sa kanyang kasalukuyang hitsura. Binuksan ni Alex ang painting at nakita niya ang isang babae, sa pag-aakalang siya ang babaeng magnanakaw, ngunit natigilan siya ng pagmasdan niyang mabuti ang mukha nito. How on earth is she the one? Kabanata 3,060. Tinitigan ni Alex ang babae sa painting, hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Ito ay dahil pamilyar siya sa hitsura ng babae sa pagpipinta, lalo na sa kamakailang panahon. Pamilyar siya sa iba't ibang ekspresyon at kilos nito, nahihiya, nasasabik, pagod, tamad, at mas pribadong estado. Pamilyar sa kanya ang bawat pulgada ng balat ng babae. Ang babae sa painting ay walang iba kundi si Ince, ang dating banal na dalaga ng Yorkshire Palace kung saan ang katawan niya kamakailan ay gumamit ng hindi mabilang na vital energy pills. May relasyon si Ince kay Zacariah. Hindi. Malamang, hindi ba? Narinig ni Alex na sinabi ni Ince na inampun siya ng master mula pagkabata, at nanirahan siya sa Yorkshire Palace hanggat naaalala niya. Paano siya posibleng magnanakaw? Ang babae sa painting, sa kabilang banda, ay eerily lifelike. Halos kapareho niya si Ince. May kinalaman kaya ang taong nasa painting kay Ince? Naintriga si Alex sa kasalukuyang ilusyon na ito nang naisip niya ito sa ganitong paraan, kung ang ilusyong ito ay tunay na replika ng isang tiyak na karanasan na tunay na umiral, kung gayon ay dapat niyang malaman ang tunay na pagkakakilanlan ng babaeng magnanakaw na ito sa pagpipinta. Sa katunayan, labis pa rin ang pag-aalala ni Ince sa kanyang sariling buhay. Nagtataka siya kung bakit siya iniwan noong bata pa siya. Nahihirapan ba ang kanyang mga magulang, o hindi nila siya gusto? Kung ang una, na-curious siya sa nangyari noon. Ang pagbabalik sa pinagmulan ng isang tao ay isang pangunahing pag-iisip na magkakaroon ng lahat, at si Ince ay may katulad na mga iniisip. Si Alex ay nagkaroon ng epiphany. Ang babae sa painting ay hindi dapat maging isang tahimik at ordinaryong tao kung siya ay i-record ng sky stairs at gagamitin bilang paksa ng pagsubok sa unang hakbang. Mayroon ba itong walang kamatayang magsasaka? Hindi naman pwedeng anak ni Ince, di ba? Panipi. Pagkatapos ng lahat, kung ang isang taong katulad nito ay hindi kambal, isang mag-ina lamang ang maaaring magkaroon ng gayong mahiwagang pagkakamag-anak. Well, kailangan kong hanapin itong Golden Phoenix Scorpion's Egg para kay Ince. Bulong ni Alex sa sarili. Ang problema ay ang Golden Phoenix Scorpion ay isang demonyong hayop. Ito ay karaniwang antas 6, ngunit ang ilan sa mas mataas at mas mababang antas ay umiral din. Kung narito si Alex, maaari niyang sirain ang daan-daan sa ilang minuto. Pero ang sitwasyon ngayon, isa siyang walang pagtatanggol na iskolar. Sa hitsura ng kanyang mahinang maliit na katawan, kahit na ang pinakamahina sa mga Golden Phoenix Scorpions ay maaaring pumatay sa kanya, hindi banggitin ang mga partikular na mabangis na spawns. Tumingin siya sa araw, pagkatapos ay sa walang katapusang disyerto, at pagkatapos ay sa bato na kasing laki ng steam bun sa kanyang kamay.
Ang pinakamalaking krisis sa sandaling ito ay kung paano mabuhay sa disyerto na ito, ang kanyang sarili. Asterisk asterisk asterisk. Yukon, sa harap ng Sky Stairs. Natigilan din si Lorelai at ang iba pa, na wala pang narinig na sino man na maaaring gumamit ng malupit na puwersa para buksan ang hangganan ng Sky Stairs. Minsan nilang ginamit ang kanilang 15 buto para tumulong, kasama si Eustace, para pagsamahin at bumuo ng napakalakas na puwersa ng labanan. Gusto nilang gumamit ng malupit na puwersa para buksan ang hangganan ng makalangit na hagdanan. Ito ay dahil ang Sky Stairs lamang ang makakarating sa pinakamataas na bundok ng Yukon sa itaas ng Bejeweled Jade Palace. Kahit na sa tulong ng mga makapangyarihang artifact at pinagsamang kapangyarihan ng 16 na tao, hindi masisira ang hangganan. Gayunpaman, ang hangganan ay madaling nalabag ng isang sinag ng liwanag na tumama sa katawan ni Alex. Kaya, ano ito? Nag-alala sina Jade, Dorothy, at iba pa kay Alex. Bigla siyang humakbang sa unang hakbang, at parang napos ang buong katawan niya, na-freeze siya sa kinatatayuan, hindi kumikibo. Napakakakaiba ng kanyang posture. Siya ay may hitsura ng nagmamadaling pataas, na medyo nakakatawa, ngunit siya ay nag-iisip ng may takot. Anong problema niya? Ano ba talaga ang nangyayari? Tanong ni Jade kay Lorelai. Itinuon ni Lorelai ang kanyang atensyon sa hangganan ng Sky Stairs, na binuksan ni Alex, at sinabing, "Huwag kang mag-alala, ito ay normal. Wala na akong panahon para maingat na ipaliwanag ang mga hakbang ng Sky Stairs. Ang bawat antas ay isang pagsubok. Ang pagsubok na ito ay medyo kakaiba, bagaman ito ay nakakaranas ng isang tunay na tao na minsan ay umiral, ang kanyang dilema. Hanggat dumaan ka sa dilema na iyon, magkakaroon ng mga hindi inaasahang sorpresa, kahit na matagumpay mong malagpasan ang hadlang. Habang papasok sa ikalawang antas, magkakaroon ng hindi inaasahang sorpresa. Nagulat ang mga tao sa pagkakaroon ng naturang pagsubok. Nakakagulat na hindi inaasahang mga sorpresa, na medyo inaasahan. Tanong ni Gilbert, kung hindi na ipasa ang pagsusulit, magkakaroon ba ng kaparusahan? Iba pang mga kasangkapan sa pagsira ng makajos na porma sayon. Napangiti si Alex sa sarili at tumalon sa bundok. Asterisk asterisk asterisk. Creek. Muling bumukas ang pinto sa Kala Temple, nang tawagin ni Alex ang lahat sa loob. Ito ay upang ipamahagi ang kanilang mga mapagkukunan, pangunahin ang Enlightenment Pill. Ang Magnificent Tree of Great daw ay lumago ng mabilis, at ito ay nagbunga din ng maraming bunga. Walang problema sa paggawa ng ilang kala ng Enlightenment Pills, lalo na sa malaking bilang ng mga halamang gamot sa trove. Nakakuha ang lahat ng 2 table tasks, gaano man sila kalapit ni Alex. Hindi alam ni na Lorelai at Nebula kung ano ang sasabihin habang pinapanood nila ang pinakamahinang grupo ng mga magsasaka na kumukuha ng tig-2 tableta, katulad ng iba. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Umiling si Lorelai. Hindi. Itataboy ka sa Heavenly Stairs pagkatapos mong mabaigo. Kung ang pagkabigo mula sa itaas ay itinuturing na parusa, kung gayon ito ay isang oo. Aakyat ako at susubukan ko, diretsong sabi ni Jade. Ang Heavenly Stairs ay may lapad na mahigit 20 metro, na tinatanggap ang lahat ng naruroon. Teka, mas maganda kung hindi tayo sabay na umakyat. Paalala ni Lorelai. Gayunpaman, huli na ang lahat. Ang matulin na si Jade ay sumugod kaagad sa unang hakbang. Pagkatapos, nanlamig siya sa ibabaw nito. Walang magawa si Lorelai. Bakit ka ba nababalisa? Nagtanong si Gilbert, mayroon bang partikular na bagay tungkol dito? Paliwanag ni Lorelai, kung sabay-sabay kang aakyat sa mga hakbang, mararanasan mo ang parehong pagsubok. Gayunpaman, iba't ibang persona ang ibibigay sa pagsubok ng Heavenly Stairs, at ang mga salungatan ay maaaring mangyari sa mga misyon ng pagsubok, na nakakaapekto sa isa't isa. Tanong ni Gilbert, hindi naman dapat masyadong problema yon, di ba? Sinabi ni Nebula, paano kung ang kondisyon para sa kanyang pagsulong ay patayin siya? Ha, may ganitong kondisyon. Kung gayon, ano ang mangyayari kung ang isa ay mamatay sa pagsubok? Sinabi ni Nebula, hindi iyon malaking bagay. Ang isa ay makakaranas ng mental death, ngunit magkakaroon ng buffer period pagkatapos ma-kick out dahil sa pagkabigo. Ang isa ay hindi na muling magtangkang umakyat sa Heavenly Stairs sa loob ng 1 taon. Tatagal ba ito ng 1 taon? Natigilan ang karamihan.
Napatingin ang lahat kay Alex at Jade sa unang hakbang. Wala nang tumungo ng walang ingat. Kung talagang nangyari ang sitwasyong binanggit ni Nebula, hindi ba masasayang ang pagkakataon? Sa kasalukuyan, nauuna si Alex sa ilusyonaryong mundo ng disyerto. Dumidilim na, at siya ay pagod, nauuhaw, at nagugutom. Tiningnan niya ang matigas na tinapay na iyon na matagal nang hindi nakakain. Ito ay mas matigas pa sa isang bato. Sick, hindi naman ako mamamatay dito diba? Iniisip ko kung mayroong anumang mga karugtong pagkatapos ng kamatayan. Lubhang hindi komportable si Alex at malapit nang mag-collapse. Sinubukan pa niyang gamitin ang espiritual na enerhiya ng mundo, umaasang makakapaglilinang siya ng isang bagay na kapaki-pakinabang sa maikling panahon. Kapag nagawa iyon, maiibsan niya ang pagod ng kanyang katawan sa pamamagitan ng paghiram ng espiritual na enerhiya ng mundo. Sa kasamaang palad, ito ay pag-iisip. Ang kanyang katawan ay ilusyon, at ang kanyang pisikal na katawan ay wala doon. Bilang karagdagan, ang layunin ng paghihigpit ng ilusyonaryong kaharian ay ilagay siya sa ganoong sitwasyon, kaya natural na hindi ito papayag na gawin niya ang gusto niya. Ang pagkakaiba-iba ng temperatura sa isang disyerto ay napakatindi na ang isa ay maaaring mamatay sa init sa araw at mamatay sa pagyayelo sa gabi. Nerd talaga si Zechariah Hadid. Naglakas loob siyang pumasok sa disyerto ng mag-isa nang walang paghahanda. Angal ni Alex, kahit na mahirap, malakas pa rin ang kanyang paghahangad. Kaya naman, nakayanan pa rin niya ang maliit na suliraning ito ngayon. Biglang may nakita siyang bahay sa tapat niya. Mukhang inn. Isang inn sa disyerto. Kakaiba. Hindi ito ang bagong desert inn, tama ba? Hindi mahalaga kung ano ang nasa loob nito, ito ay isang lifesaver ngayon. Binilisan ni Alex ang lakad at galit na sumugod. Ito pala ay hindi isang ilusyon kundi isang tunay na inn. Ang pangalan nito ay nakasabit sa isang flagpole na may dalawang salitang, Death Inn. Kabanata 3062, Death Inn. Natigilan sandali si Alex. Sino ang magpapatakbo ng isang inn na may ganoong pangalan? Hindi ba tatalikod ang mga customer at aalis sa sandaling makakita sila ng napakasamang pangalan? Ramdam ni Alex kung gaano siya kaawa-awa. Malinaw niyang nakita ang nagbabantang inn, ngunit gusto pa rin niyang pumasok. Maya-maya lang ay sunod-sunod na ang mga ugong sa likod niya. Ano ang nangyayari? Lumingon siya sa likod, at nakita niya ang isang kumukulong dilaw na ulap ng buhangin na lumitaw sa isang kisap mata. Sa kasamaang palad, sa ngayon, wala siya ng kanyang divine eye, primordial eye, at x-ray vision. Kaya naman, bahagyang lumabo ang kanyang paningin habang binalot siya ng dilaw na buhangin. Tumahimik lang ang malaking kaguluhan pagkarating ng 100 metro sa harap ng inn. Noon lang malinaw na nakita ito ni Alex. May 4 na tao, 3 lalaki at 1 babae, lahat ay nakasuot ng scarf sa mukha. Kung tungkol sa kanilang mga nakasakay sila sa 4 na mahalagang kabayong nisin. Bagamat wala na ang cultivation base ni Alex, nanatili pa rin siyang matino. Sa sandaling lumitaw ang 4 na tao, naramdaman niya ang isang malakas na alon ng pressure at isang mahinang daloy ng chi sa kanila. Kung si Alex ang nasa dati niyang estado, ang chi ay isang larong pambata, at hahampasin niya sila hanggang sa mamatay sa maikling panahon, sandali. Gayunpaman, kahit sino sa kanila ay maaaring basta-basta na lang siyang papatayin tulad ng isang mainit na kutsilyo na tumatagos sa mantikilya. Haha, nandito na talaga ang Death Inn ni Maximilian Calops. Tara na. Mananatili tayo sa Death Inn ngayong gabi. Tawa ng tawa ang isang lalaki sa 4 na tao. Pagkasabi noon ay winigiwi niya ang kanyang malaking kamay. Ang 4 na tao ay sumugod, na nakasakay sa kanilang 4 na kabayo. Boom! Nagmamadali silang pumunta sa inn. Laking gulat ni Alex nang masaksihan ang ganoong eksena. Hindi ba nila siya nakita? Balak ba nilang sagasaan siya? Nang mga sandaling iyon ay pagod na siya, ngunit inilabas pa rin niya ang lahat ng kanyang lakas para tumakas sa gilid. Gayunpaman, siya ay talagang hindi sapat na mabilis, at nang malapit na sa kanya ang mga kabayo, ang nag-iisang babae sa grupo ay biglang nagtaas ng mahabang latigo at hinampas ito sa kanya. Ang matinong tao ay hindi haad lang sa ating landas. Magwala ka. Binalot siya ng mahabang latigo bago siya itinaboy. Galit na galit si Alex. Isang nag-aapoy na sakit ang bumalot sa kanyang likod. Bukod dito, hindi niya makontrol ang sarili habang nasa kalagitnaan siya ng hangin. Higit pa rito,
Sa paghusga mula sa intensyon ng B** na iyon, sinubukan pa niya itong ihampas ng malakas sa lupa. Malamang na mamamatay siya sa ganoong kalabog sa kasalukuyang mahina niyang katawan. Nabigo bang umabot sa climax ang B** na ito sa mga impotent na lalaki? Noon lang, isang sinag ng malamig na liwanag ang biglang lumipad palabas ng Death Inn. Ito ay isang lumilipad na punyal. Agad nitong pinutol ang mahabang latigo ng babae. Kasabay nito, ang malamig na boses ng isang babae ay nadala mula sa inn. Sino ang nangahas na pumatay sa teritoryo ko? Dahil ito ang iyong unang pagkakasala, parurusahan kita upang hindi ka makagawa ng mas malubhang pagkakamali sa hinaharap. Whoosh! Isang alon ng enerhiya ang kumatok sa pintuan ng Death Inn. Isang itim na piraso ng tela ang lumipad mula rito at hinampas ng malakas ang babaeng may hawak na latigo, na nagpatambo sa kanya mula sa mahalagang kabayo. Ang hindi maubos na tela na iyon ay tumalikod ng hindi inaasahan at sumugod kay Alex, na nasa himpapawid bago ipinulupot sa kanya. Sa pagkakataong ito, pinawalang bisa nito ang kapangyarihang kumikilos sa katawan ni Alex. Maya-maya, bumagsak siya sa lupa. Binawi ang mahabang tela. Nakahinga ng maluwag si Alex nang makaligtas siya. Salamat sa pagligtas sa akin. Sabi ni Alex habang nakakuyom ang mga kamay sa direksyon ng pinto ng inn. Huminto ang 4 na kabayo. Kabanata 3063. Medyo kawawa ang babaeng may mahabang latigo nang makatayo. Nalaglag ang scarf, na nagpapakita ng totoong mukha niya. Matapos tingnang mabuti, halos mapasigaw si Alex. Ito ay isang talagang hindi magandang tingnan. May 2 sugat na parang alupihan na may deformed na bibig na abnormal na malaki at baluktot, nakakatakot at nakakadiri. Namuo ang galit sa puso ng babae. Gusto niyang pumatay ng tao. Ang taong gusto niyang patayin ay malinaw na si Alex. Pinandilatan siya nito na parang makamandag na ahas na nakatingin sa biktima nito. Gayunpaman, Amber, hawakan mo ang iyong mga kabayo. Tretuhin mo lang ang isang taong kasing liit niya bilang wala. May rule ang Maximilian Calleps. Bawal ang pagpatay sa loob ng meter radius ng kanyang inn. Kung hindi, papatayin ka niya, at hindi siya nagsasalita. Alam din ng babae ang tungkol sa panuntunang iyon. Sa kalaunan, maaari na lamang niyang iwanan ang bagay na hindi nalutas at tumalikod sa galit. Gayunpaman, pagkatapos maglakad ng maikling distansya, bigla siyang tumalikod at sinabi, hindi ko siya papatayin. Naiinis na lang ako sa pagtingin ko sa makong na ito. Okay lang naman na bugbugin ko siya diba? Wham! Sinipa ng babae si Alex sa tiyan hanggang sa bamubula ang bibig. Pumasok siya sa ina mayabang. Edman, ang pangit na B** na ito. Laging pinahihirapan ng mga pangit ang mga tao sa paggawa ng mga kakaibang bagay. Matagal na talagang hindi nakaranas ng ganoong sakit at hinaing si Alex. Hindi niya maiwasang isipin na makakaakyat lang si Eustace sa 13 hakbang dahil makapangyarihan siya, hindi mahina. Ang mga ordinaryong tao ay hindi makatiis sa isang nakakabaliw na misyon. Buti na lang at natakot din ang pangit na B** na iyon na may mangyari sa kanya kapag nataman siya ng husto at napatay. Kaya naman, hindi siya masyadong nasugatan. Nakahiga siya at nakahiga sa lupa. Sa oras na iyon, lumitaw ang isa pang ilang grupo ng mga tao. Lahat sila ay dumating upang manatili sa Death Inn. Malabo pa nga niyang narinig ang ilang tao na nag-uusap tungkol sa kung anong uri ng kayamanan. Tila lahat sila ay dumating upang maghanap ng isang tiyak na kayamanan. Asterisk. Sa wakas, sumapit ang gabi. Ito ay mas maangin kaysa karaniwan. Nakahiga sa lupa si Alex. Maraming tao ang dumaan sa kanya, ngunit tila walang nag-aalala. Walang awa sa kanilang mga mata, para siyang manukan. Phew! Bumantong hininga si Alex. Hindi siya makapag-cultivate, ngunit sinubukan niyang bigkasan ang mga Buddhist na teksto ng Ten Wheels Earth Incantation ni Saitagarbha, na naramdaman ang banal na kapangyarihan sa kanyang katawan habang nakahiga sa lupa kanina. Bagamat wala siyang banal na kapangyarihan, ang incantation ay nagtataglay ng tiyak na epekto sa pagpapagaling. Sa kasalukuyan, hindi na masyadong masakit ang lugar na sinipa ng pangit na babae. Bumangon siya ng husto at paisa-isang naglakad patungo sa inn. Tumili, binuksan ang pinto ng inn. Habang umiihip ang malamig na hangin sa loob, agad na napatingin sa pasukan ang mga umiinom, kumakain ng karne, maingay na mga bisita.
Nang makita nila ang naghihingalong iskolar na nakahiga sa harap ng inn, agad silang nagmukhang hindi nasisiyahan. Hoy, sino ang nagpapasok sa isang hamak na tulad mo? Ito ang Death Inn. Ito ba ay isang lugar na maaari mong pasukin? Magwala, bakit hindi ka magmadali at isara ang pinto? Sa katunayan, si Alex ay kasalukuyang isang walang kapangyarihang iskolar, ngunit ang kanyang kaluluwa ay kabilang sa numero 1 tao mula sa kabataang henerasyon ng Amerika, si Alex Rockefeller. Walang nakitang takot ang kanyang mukha habang nakatingin siya sa mga tao. Wala siyang kinatatakutan. Ang lugar na ito ay walang iba kundi isang pagsubok sa isang ilusyonaryong kaharian. Lahat ng tao dito ay isang NPC lang. Sino ang may-ari dito? Tanong ni Alex. Isang kabataang lalaki na may punit-punit na damit sa tabi ng mesa sa pasukan ang nagsabi, ang may-ari ay hindi isang taong makikilala mo dahil lang sa gusto mo. Alam mo ba kung sino ang may-ari ng lugar na ito? Ito ay si Maximilian Calypso, sikat sa kanyang mga flying dagger sa martial world. Hindi man lang natin siya makikilala, lalo pa ang isang walang kwenta at basurang scholar na tulad mo. Nga pala, bakit isang mahinang scholar ang pumunta dito? Balak mo rin bang agawin ang kayamanan ng Peacock Divine Monarch? Sabi ni Alex, I'm not interested in the treasure. Gusto kong manatili sa inn. Dahil wala ang may-ari, dapat may receptionist, hindi ba? Nagtanong ang binata na may punit-punit na damit, ang susi, kaya mo ba ang kwarto? Aabutin ng 100 espiritual na bato ang pananatili ng isang gabi sa inn ni Maximilian Calypso. Mayroon ka bang mga espiritual na bato? Natatakot ako na hindi mo alam kung ano ang mga espiritual na bato. Sagot ni Alex, talaga. Wala akong mga espiritual na bato, ngunit sa palagay ko ay papayagan ako ng iyong may-ari na manatili ng libre. Pagkasabi niya nun, nagtawanan ang mga tao. Scholar, nakawala ba ang tornilyo sa pagbabasa ng napakaraming libro? Sa tingin mo ba nanay mo si Maximilian Calypso? Hahayaan kanyang manatili ng libre. Naniniwala ka bang gagawin kanyang isang human meat bun? Kabanata 3064. Isang malakas na tawa ang humanig sa inn. Walang naniwala kay Alex, at sa halip ay itinuring nila siyang tanga. Napatingin sila sa tanga. Hindi siya compatible sa isang lugar tulad ng Death Inn at simpleng mundo ang hiwalay sa kanila. Scholar, lumabas ka ngayon sa pasukan at manatili sa kwadra ng isang gabi. Baka mabuhay ka pa hanggang bukas. Baka mawalan ka talaga ng buhay, kung hindi. Sabi ng isang matandang may puting buhok at balbas kay Alex. Siya ang itinuturing na pinakamabait sa mga panauhin sa inn. Napatingin sa kanya si Alex. Salamat sa iyong kabaitan, ngunit sa mahina kong katawan na ito, hindi ako maaaring manatili sa isang kwadra. Mas komportable ang manatili sa isang silid. Hahaha, ang pananalitang iyon ay muling nagdulot ng hindi mapigil ang pagtawa. Tanga. Nakakatawang tanga. Kung ganoon, tingnan natin kung paano mo makukuha si Maximilian Calypso para bigyan ka ng libreng kwarto. Sinusubukan mo bang ipamoka sa kanya ang maganda mong mukha para maging panauhing pandangal ka? May sumigaw diretso sa taas. Maximilia, Maximilia, dali, sabi ng isang magandang mukha na iskolar na itatapon niya ang sarili niya sa iyo. Tinatanong niya kung tatanggapin mo siya. Ganoon ba? Isang malambing at tamad na boses ang sumagot mula sa itaas. Tumangala si Alex, at nakita niya ang isang babaeng naka-red dress na nakasandal sa tabi ng guardrails sa second floor. Mukha siyang bata at maputi ang balat at kapansin-pansing mukha. Kasama ng medyo kakaibang pulang damit na iyon, siya pala ay eye candy na napakasarap tingnan. Ang sikat na babae ay ang may-ari ng Death Inn, kahit na hindi siya mukhang malamig tulad ng ilang banal na dalaga. Sa halip, nagsuot siya ng isang bahagyang nakikitang ngiti at naglabas ng natural na pakiramdam ng pagpapalagayang loob. Whoosh! Dahan-daang kumilos si Maximilia, lumulutang pababa mula sa ikalawang palapag na parang diwata. Umakit siya ng palakpakan. Gayunpaman, iyon ay isang larong pambata kay Alex. Kahit ang kanyang 4 na anak ay madaling gawin iyon. Tahimik siyang tumingin sa may-ari. Lumalim ang ngiti sa mukha niya. Gayunpaman, narinig ang tawanan ng mga lalaki sa paligid niya. Bilasan mo at tingnan mo. Ang brat na ito ay lubos na nabighani sa kagandahan ni Maximilian Calypso. Sa paghusga sa ekspresyong iyon, malamang na hindi niya maalala kung sino siya, tama ba? Maximilian, payat ang scholar na ito, pero ang ganda niya.
Bakit hindi mo siya tanggapin? Maaari mo siyang gamitin bilang pampainit ng kama sa gabi. Itinaas ni Maximilia ang kanyang magandang paa at marahang hinampas ng isang sipa. Isang alak na lang sa tabi ng mesa ang pinadala sa bibig ng nagsasalitang lalaki. Kahit alak ay hindi mapipigilan ang bibig ng isang bastos na lalaki na tulad mo. Agad na umalangaw-ngaw ang tawa sa paligid niya. Pagkaupo sa mesa, nilapitan ni Maximilia si Alex at tinanong, "Scholar, saan ka galing? Saan ka pupunta?" Nagulat si Alex saglit. Hindi niya alam kung paano siya sasagutin ng ilang sandali. Ito ay dahil siya ay naging Zacarias ngunit nakakuha ng napakalimitadong impormasyon tungkol sa kanya. Hindi niya nakuha ang lahat ng alaala ni Zacarias, at ang Heavenly Stairs ay nagpasa lamang ng kaunting impormasyon sa kanya. Hindi niya alam ang lokasyon ng disyerto o ang kasalukuyang panahon na kanyang ginagalawan. Ano? Kailangan bang tanungin ang isa para manatili sa ni Maximilia? Naghinala si Maximilia sa kasalukuyang pananalita at kilos ni Alex. Hindi ganoon dapat kumilos ang isang walang kapangyarihang iskolar. Nakapagtataka, hindi siya natakot sa kanya at matapang. "Hindi ka ba natatakot sa akin? Bakit ako dapat?" Nagpakita ng kakaibang ekspresyon si Alex. "Maximilia, open kang magnenegosyo, at guest ako. Paano ako matatakot sa iyo? Pero wala kang pera, di ba? Mayroon akong mas mahusay kaysa sa pera." Itinaas ni Maximilia ang kanyang kamay at kinurot ang mukha ni Alex bago ito hinayla ng malakas. She then shook her head and said, "Hindi kasing ganda ng pera. Walang kwenta yang mukha mo." "Ha ha ha." Hagalpak ng tawa ang mga bisita sa inn. Pagtingin kay Maximilia sa malapitan, iniunat ni Alex ang kanyang kamay at sinenyasan siya. "Maximilia, may ilang salita akong sasabihin sa iyo ng pribado." Ngumiti ng nakakaloko si Maximilia. "Scholar, nakakaintriga ka talaga. Nagsisimula kang pukawin ang aking interes. Hindi mo naman ako sasamantalahin bigla, di ba?" Tapos, lumapit siya. Mamulong ng ilang salita si Alex sa tenga niya. Nakangiti si Maximilia noong una, ngunit mabilis na nagbago ang ekspresyong iyon. Sa sandaling iyon, ang puso ng lahat ay nasa kanilang mga bibig. Nagkamot ng ulo ang lahat, gustong malaman kung ano ang ibinulong ni Alex sa tenga ni Maximilia. Sa kanilang pagtataka, paulit-ulit niyang binago ang ekspresyon ng mukha ni Maximilia. Kabanata 3065. Nang matapos magsalita si Alex, hindi inaasahang hinawakan ni Maximilia ang kamay niya at tumawa. "Pumunta ka sa kwarto ko." Nang walang babala, hinawakan niya si Alex at lumipad sa ikalawang palapag. Binuksan niya ang isang pinto at nakangiting pumasok. Sandaling natulala ang mga bisita sa ibaba. May nagbubulang pagkatapos mawala sina Alex at Maximilia, at sumunod ang mga usapan. Anong nangyari? Talaga bang gusto ni Maximilia ang pipang iskolar na iyon? I don't think so. Ang marupok na iskolar na iyon ay hindi masisiyahan si Maximilia. Kung talagang gusto niyang pumili ng isang lalaki, pipiliin niya ang isang tulad ko. Napakawalandiya. Bakit hindi ka tumingin sa salamin? Ang isang piraso ng karbon ay mapapahiya kung gaano ito kapantay kumpara sa iyo. Ano ang mali sa karbon? Sinaktan ka ba ng karbon? Dapat tumingin ka sa salamin. Mukha mong kasing dilaw ng pop. Fuck off. Siguradong naghahanap ka ng away. Ang lalaking sumigaw ay naglabas ng mahabang espada at magsisimula na sana ng laban. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Noon ay isang pagsabog ng malamig na liwanag ang bumungad sa itaas. Whoosh! Isang kislap ng pilak ang sumipol ng malakas mula sa itaas na palapag. Ito ay isang lumilipad na punyal. Ito ang lumilipad na punyal ni Maximilia, at nasaksak nito ang paa ng lalaking iyon. Narinig ang tamad na boses ni Maximilia. Bawal ang away at pagpatay sa loob ng aking inn. Kung nasira mo ang isang bagay, kailangan mong magbayad ng iyong buhay. Sa sandaling iyon, muling tumahimik ang inn. Sa loob ng silid, tumingin si Maximilia kay Alex habang casual na nagtanong, "Ano ang pangalan mo?" "Zechariah Hadid," casual na sagot ni Alex. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natigilan si Maximilia nang marinig niya ang pangalan bago niya itinoon ang tingin sa mukha ni Alex sa loob ng 3 segundo. Ang kanyang mga mata ay nagsiwalat pa ng intensyong pumatay. Bagamat panandalian, nagawa pa rin itong mapansin ni Alex.
Ano ang nangyayari? Papatayin ba niya ako? Bakit niya ako balak patayin noong binanggit ko ang pangalan, Zachariah Hadid? Nalungkot, nagtanong si Alex. Maximilia, narinig mo na ba ang pangalan ko? Tumangging magkomento si Maximilia. Siguro, ngunit marahil ito ay ang parehong pangalan. Ito ay parang isang matandang kaibigan ko. Parang pangalan ng dati niyang kaibigan. Hindi nakaimik si Alex. Nagtanong si Maximilia. Maaari mo ba talagang tulungan akong pagalingin ang sakit na iyon? Tumanggaw si Alex, 100% sure ako. Nabanggit na pala kanina ni Alex ang libreng tirahan dahil matagal na niyang napansin ang nakatagong sakit sa katawan ni Maximilia. Natuklasan ito ni Alex nang iligtas siya ni Maximilia matapos siyang itapon ng pangit na B** na iyon. Siya ay nasugatan. Hindi sapat ang cultivation power ni Alex. Ngunit ang mga medikal na kasanayan sa Ultimate Book of Medicine ay magagamit pa rin. At, hindi niya hiniling kay Chi na pagalingin ang pinsala ni Maximilia. Kanina, sinabi ni Alex kay Maximilia ang kanyang tinatagong sakit at handang sabihin sa kanya kung bakit. Dinala lang siya ni Maximilia sa kwarto pagkatapos nitong sabihin sa kanya na kaya niya itong gamutin. Ano ang kailangan mo para pagalingin ako? Tanong ni Maximilia. Kailangan ko ng 13 pilak na karayom. Acupuncture. Ginawa ko ito sa isang himalang doktor, ngunit ito ay walang saysay. Ang aking acupuncture ay iba sa iba. Gaano kaiba? Hindi ba ito lumang alak sa isang bagong bote? Pagsaksak sa acupoints, tama ba? Mali ka kung ganoon. Ang akin ay tinatawag na 13 acupuncture ng impyerno. Ito ay kabilang sa Ultimate Book of Medicine. Mapapagaling nito ang mga normal na tao gayon din ang mga magsasaka. Ang pinakamahusay na aklat ng medisina. Nanlaki bigla ang mga mata ni Maximilia habang nakatitig kay Alex nang hindi kumukurap. Kabanata 3066. Nagulat si Alex nang makita ang reaksyon ni Maximilia. Alam mo ba ang 13 acupuncture ng impyerno? Tanong niya. Tumanggaw si Maximilia. Alam kong hindi ka si Zachariah Hadid. Ha? Nagulat si Alex, ngunit itinago niya ang kanyang emosyon. Maximilia, siguradong maganda ang biro mo. Ako si Zachariah Hadid. Paano ko maalala ang pangalan ko ng mali? Pilit na ngumiti si Maximilia. Bigla niyang inabot at pinisil ang ilong ni Alex. Rockefeller brat, hindi mo ba alam kung sino ako? Holy crap, sumabog ang isip ni Alex. Tinitigan niyang mabuti ang mukha ni Maximilia. Jade Benmore. Smack. Napakunot ng noo si Maximilia. Masungit. Tawagin mo akong master. Oo. Si Maximilia ay walang iba kundi si Jade. Naguguluhan din talaga si Jade. Nang tumuntong siya sa unang hakbang ng Heavenly Stairs, naranasan niya ang parehong sitwasyon tulad ni Alex. Gayunpaman, nalaman niya na siya ay naging isang batang may-ari ng isang kakaibang inn. Higit sa lahat, ang inn ay tumatakbo sa disyerto. Ito ay tunay na kakaiba. Sa katunayan, hindi pa rin siya sanay. Matapos makumpirma na si Maximilia nga talaga si Jade, parang naiiyak si Alex. Siya ay dumating sa lahat ng paraan na may matinding kahirapan, ito lamang ang pinakadakilang pasanin sa kahabaan ng walang kwentang katawan ng iskolar. Sa sandaling iyon, naibsan ang tensyonado niyang pag-iisip, at ang matinding pagod ang bumalot sa kanya. Nanghina ang kanyang katawan, at bumagsak siya kay Jade. Rockefeller brat. Nagmamadaling niyakap siya ni Jade. Asterisk. Sa parehong oras sa Amerika, ang Stormer sect, na kinakatawan ni Eustace at iba pa, ay sinakop na ang lahat ng mga domestic sanctuary at mga sagradong bundok na minsan ay naglalabas ng espiritual na enerhiyang pagtaas ng tubig. Lahat sila maliban kay Yukon. Sa sandaling inookupahan ng Flying Eagles, maging ang Mount Dragon Tiger ay walang exception. Bukod dito, sinamsam din ni Eustace ang teritoryo sa California, kung saan matatagpuan ang Rockefeller Manor. Hindi lamang iyon, ngunit nagpadala pa si Eustace ng mga makajos na eksperto sa paglilinang nananumpa ng katapatan sa kanya upang sakupin ang mga teritoryo sa ibang bansa na naglalabas ng espiritual na enerhiya. Sa isang lugar kung saan may magagandang tanawin at masaganang espiritual na enerhiya, sinabi ni Nadia kay Eustace, "Young Lord, sa ngayon, nasa 29 na lokasyon na namin ang naglalabas ng espiritual na enerhiya sa Amerika." Tiyak na lumampas sila sa Yukon sa kabuuang bilang. Pagkatapos ng lahat,
Ang Yukon ay naglalaman lamang ng isang lugar na mayroong espiritual na enerhiya na surge. Sinabi ni Eustace, ang pinakamahalagang bagay ay tipunin ang lahat ng pinagmumulan ng espiritual na enerhiya sa isang lugar. Ang Yukon ang pangunahing prioridad. Sa huli, kailangan pa rin nating alisin ito. Hindi ako makapaghintay ng 3 buwan. Nadja, kailan mangyayari ang pangalawang pagtaas ng enerhiya sa espiritual, ayon sa iyong pagtatantya? Sumagot si Nadja, ito ay magaganap ng pinakamaagang sa loob ng 3 araw, at 7 araw sa huli. Tumanggo si Eustace, sige, wala akong pakialam kung anong paraan ang ginagamit mo. Kailangan mong buksan ang akses sa lahat ng espiritual na pinagmumulan ng enerhiya sa lahat ng 29 na lokasyon sa Amerika at tipunin ang mga ito sa isang lugar sa loob ng 3 araw. Pagdating ng panahon, gagamitin ko ang Umbrella of Destiny para agawin ang lahat ng swerte. Tungkol sa Alex na iyon, kung sino man, Rockefeller, Yukon ay masisira, at ang espiritual na enerhiya ay mauubos pagkatapos kong sakupin ang swerte. Tingnan natin kung paano siya makikipagkompetensya sa akin para sa posisyon ng binhi. Okay, young lord. Tumangala si Eustace sa langit. Mayroong hindi mabilang na mga bisita sa kabila ng langit, ngunit ano ang silbi nito? Huwag mong isipin na makuha ang swerte ng wasteland. Akin na lahat. Isinasantabi ang Stormer Sect, lahat ng ordinaryong tao sa Amerika ay nag-aalala ngayon. Sinakop ng Stormer Sect ang lahat ng santuwaryo, walang iniwan sa mga tagalabas. Palibhasa'y nawalan ng pag-asa sa kaibuturan, natural na marami ang may kakaunting magagandang bagay na masasabi tungkol sa Stormer Sect. Sa pribado, inilarawan pa nila ang Stormer Sect bilang isang kasuklam-suklam na satanic culto. Kung ang Heavenly Emperor Rowan at Phoenix ay nasa mortal realm pa at nalaman ito, samuka sila ng dugo. Kinailangan ng hindi mabilang na taon, lakas tao, pagsisikap, at buhay upang mabuo ang katanyagan ng Stormer Sect. Gayunpaman, sa loob lamang ng ilang gabi, sinira ito ni Eustace sa harap ng lahat. Sa internet, halos lahat ay umaasa kay Alex. Ito ay dahil si Yukon lamang, na inookupahan ni Alex, ang hindi pinalitan ng Stormer Sect. Minsan, nasaksihan pa ng ilan ang mga deboto ng Stormer Sect na sinusubukang pumasok sa Mount Yukon, ngunit naharang sila sa labas ng spell formation at hindi na nagawang umakyat kahit sa kalahati. Nagtataka ako kung ano ang ginagawa ngayon ni Alex Rockefeller. Panipi, umaasa talaga ako na si Alex Rockefeller ay umalis sa Yukon sa isang punto at papatayin ang mga tao mula sa Stormer Sect hanggang sa sila ay matakot. Kabanata 3067. Phoenix Sect. Sa isang lugar sa pagitan ng 12 ng mga banal na haligi sa dambana sa walang kamatayang bundok. Isang nakamamanghang kagandahan ang lumutang sa gitna ng mga sagradong haligi. Siya ay walang iba kundi si Dorothy Essex, na iniwan si Alex upang hanapin ang legacy na mag-isa. Sa sandaling iyon, nakuha na niya ang legacy at kailangan lang niya ng ilang oras upang matuno ito, ngunit ang lakas ng kanyang pag-iisip ay bumuti ng husto. Siyempre, si Sienna Stormer pa rin ang gumanap sa dominanteng papel noong panahong iyon. Ngayon, ang lakas ng aking pag-iisip ay lumundag. Sa tulong ng mga banal na haligi ng legacy, dapat kong mahanap ang taong iyon sa dagat ng mga tao. Ang pagkakaayos ni Sienna ay ang kanyang kasintahan mula sa kanyang nakaraang buhay. Sa pagkakaroon ng ganoong pagkakataon, natural na hindi niya ito palalampasin. Agad na umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. 12 ng mga divine pillar ng legacy ang biglang naglabas ng nakakasilaw na liwanag na pumailan lang sa kalangitan. Isang napakalaking layunin sa pag-iisip ang bumulwak. Hinahanap niya ang lalaking may dalang imprint niya. Hindi, wala pa rin. Hindi siya kumbinsido, tumanggi siyang sumuko. Hindi siya bumitaw, at kalaunan, ang lakas ng kanyang pag-iisip ay tahimik na dumaan at pumasok sa force field ni Yukon. Basahin ang novel The Pinnacle of Life Kabanata 3067. Ang Heavenly Stairs ang tanging lugar na hindi niya makita ng malinaw. Ito ay isang kalawakan ng malabo. Ni hindi niya makita sina Alex at Jade na nakatayo sa Heavenly Stairs dahil may hindi kilalang force field at spell formation dito. Hindi pa rin ito gumana kahit na sa kapangyarihan ng mga banal na haligi ng legacy. Nakita lang ni Sienna ang malabong likod ng isang lalaki. Gayunpaman, sa sandaling iyon, tila nakaramdam siya ng matinding sensasyon.
Malamang ang lalaking iyon ang hinahanap niya. I don't believe I can't break the ambon dito. Determined, Xena exerted all her strength. Boom! Dahil dito, pinasabog niya ito ng buong lakas. Gayunpaman, nakakita siya ng sinag ng liwanag sa sandaling iyon. Parang may palakol sa loob ng liwanag. Ang palakol ay tila nagpapatawag ng isang tiyak na pag-iral, ngunit sa huli ay nagambala niya ito sa epektong iyon. Di nagtagal, ang palakol ay tila galit na galit at mabangis na tumama sa kanyang mental na katawan. Hutae, takbo. Sa sandaling iyon, walang pakialam si Xena sa malinaw na pagtingin sa lalaking iyon. Napaatras siya, ngunit napansin niyang mas mabagal siya kaysa sa palakol na iyon. Ang sumunod na segundo, ang kanyang mental na katawan ay hinampas ng marahas. Whoosh! Malubhang nasugatan si Xena at halos gumuho ang kanyang mental na katawan. Gayunpaman, nagawa niyang makatakas at mabilis na bumalik sa Phoenix Sect sa tulong ng mga banal na haligi. Samantala, ang palakol na iyon ay kumikislap sa matinding laban. Maya-maya, tumigil ito sa ginagawa, umindayog, at nabasag sa ambon. Pagkatapos ay naging isang sinag ng liwanag at bumaba muli sa katawan ni Alex. ******. Kasalukuyan, nagising si Alex na nasa ilusyonaryong kaharian. The Pinnacle of Life Kabanata 3068. Hindi alam ni Jade. Hindi niya lang pinakinggan ang paliwanag ni Lorelai. Ito ay dahil ginawa ko ang unang hakbang na pareho tayong nakaranas ng parehong pagsubok sa ilusyonaryong kaharian. Sabi ni Jade. Ito lang ang makatwirang paliwanag. Napatingin si Alex sa hindi pamilyar na anyo ni Maximilia. Sa katunayan, bahagyang hindi niya kayang palitan ang karakter niya kay Jade. Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Wala ka talagang kamukha sa sarili mo. Para kang malandi kapag nakangiti. Magwala ka. Ano ang nagpapalagay sa iyo na mas mahusay ka? May salamin ba? Hindi pa rin alam ni Alex kung ano ang hitsura niya. Wala bang isa doon? Itinuro ni Jade ang isang malaking bronze na salamin sa tabi ng mesa. Lumapit si Alex at tinignan ito, only to find himself. He really had a pretty face. Siya ay maganda, kahit na pambabae at walang pagkalalaki. Sige, hindi ba ito ay pagsubok lamang? Who cares kung ano ang hitsura namin? Siya nga pala, may misyon sa pagsubok sa Heavenly Stairs. Ano ang iyong misyon? Tanong ni Jade. Speaking of which, nagkataon lang. Ang pagkakakilanlan ko dito ay si Zechariah Hadid. May dala akong painting, na nagpapahiwatig ng babaeng gusto ko. Ipapakita ko ito sa iyo. Magugulat ka for sure. Natuklasan niya na si Maximilia, hindi, Jade, ay nagbabantay sa kanya sa tabi ng kama, samantalang siya ay nakahiga sa kanyang kama. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nakita niya na ang kanyang lakas ng pag-iisip ay tila mas malakas kaysa dati. Ilang oras na akong natulog. Hindi nagtagal. Sagot ni Jade. Bumabuti na ba ang pakiramdam mo? Mas mabuti. Hindi ba ito ang pagsubok ng Heavenly Stairs para sa akin? Paano ka nakapasok sa trial ko? Kabanata 3068. Tiningnan ni Jade ang painting na nilabas ni Alex, at agad itong sumigaw, Inslarkin. Sinalo ko siya ang matanda ni Inslarkin, sagot ni Alex. Pagkatapos noon ay nagsimula na silang mag-usap sa kwarto. Sinabi ni Alex kay Jade kung ano ang kanyang misyon. Nakangiting sabi ni Jade, I'm just like you. Haha, hindi ba ito kamangha-mangha? Ang misyon ko pala ay protektahan ka para sa matagumpay na pagkumpleto ng iyong misyon. Mukhang maganda iyan, sabi ni Alex. Sinabi ni Jade kay Alex na ang itlog ng Golden Phoenix Scorpion na kailangan niyang hanapin ay matatagpuan lamang sa isang lokasyon sa buong disyerto, ang nawawalang kaharian ng Crowrena. Sa katunayan, pareho ang destinasyon ng mga bisitang iyon sa Death Inn. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Sila rin ay patungo sa Crowrena Kingdom. Ngayon lang, may narinig akong nagbanggit ng kung anong uri ng kayamanan. Mayroon bang kayamanan sa Crowrena Kingdom? Anong kayamanan yan? Tanong ni Alex. Sabi ni Jade, I actually know something about that. May sabi-sabing may pari noon sa Crowrena Kingdom. Siya ay isang makapangyarihang wizard na nagtataglay ng makapangyarihan sa lahat at nakakawasak sa lupa ng mga kakayahan. Sinasabi na ang magdamag na pagkawala ng Crowrena Kingdom ay may kinalaman sa wizard na iyon. Mukhang ang wizard na iyon ay malamang na isang makajos na magsasaka.
Ang kayamanan na iyon ay talagang pamana ng pari. Ang mga makajos na magsasaka ay may makapangyarihang mga kakayahan, at kung ang isang tao ay may kakayahan sa pagbuo ng spell, hindi dapat maging problema ang pagtatago ng isang maliit na kaharian. Naintindihan naman ito ni Alex. Sa katunayan, ang gayong bagay ay isang nakamamatay na tukso sa hindi mabilang na mga tao sa martial world. Mabuti pang magpahinga ka ng mabuti ngayon. Isasama kita bukas, sabi ni Jade, para makipagtambalan sa kanila. Kailangan. May alingaw na ang Crorena Kingdom ay puno ng mga panganib. Ang Golden Phoenix Scorpion ay isa sa mga makamandag na nilalang nito. Hindi ako si Jade Benmore ngayon, kundi si Maximilia Calypso. Si Maximilia ay may disenteng martial arts, ngunit iyon lang. Sa anumang paraan ay hindi siya katugma sa totoong Jade. Ikaw ay medyo disente. Panoorin mo lang ako at mag-enjoy ng palihim. Halos hagupitin ako ng pangit na B*** na iyon. Hindi ko maramdaman ang anumang espiritual na enerhiya sa mundo, at hindi rin ako makapaglinang ng anumang mga pamamaraan ng paglilinang. Anong basurang espiritual na ugat? Ito ay talagang kakaiba. Ang mga misyon ng Heavenly Stairs ay katawa-tawa. Imposibleng makumplito ang misyon sa pamamagitan ng pag-asa sa gayong iskolar. Nagsimula na naman silang mag-isip tungkol sa Heavenly Stairs. Sa katunayan, ito ay ang Heavenly Stairs na may 9,999 na hakbang. Kung kailangang maging ibang tao si Alex at tapusin ang isang tiyak na mapaghamong misyon sa bawat hakbang sa Heavenly Stairs, pakiramdam niya ay babagsak siya. Kalimutan mo na. Kayanin muna natin ang pagsubok na ito, sabi ni Jade. Oo, hayaan mo muna akong gamutin ang sugat sa kamay mo. Ito dapat ang karugtong ng labanan. Hinawakan ni Alex ang kamay ni Jade habang sinabi niya, kung ikaw si Maximilia Calypso, magtitiwala sana ako, ngunit kandidato ka para sa pagsubok sa Heavenly Stairs. Kaya, hindi ako sigurado kung mapapagaling kita, dahil ang lugar na ito ay puno ng mga variable. Gawin mo lang ang lahat. Kailangan ko bang tanggalin ang damit ko? Alisin mo sila. Kailangan kong tingnan ang iyong katawan at ipasok ang mga karayom ngayon din. Hanggang saan ako maghuhubad? Hanggang sa dulo. Kabanata 3069. I don't mind it. Ikaw ba? Ang katawan na ito ay hindi sa iyo pa rin. Inilibot ni Jade ang kanyang mga mata. I do mind, you rascal. Napakalast mo pa rin kahit na naging Zechariah Hadid ka na. Nakangiting sabi ni Alex, I call this a test of concentration. Gaano man kakaakit-akit at kitakot-takot, ang lahat ay balat at buto lamang. Sa huli, hindi naghubad si Jade. Gayunpaman, nahanap ni Alex ang tumpak na acupoints at sinimulan ang kanyang paggamot. Dahil dito, epektibo pa rin ito, ngunit mas mabagal ito kaysa sa inaasahan. Ang isang solong paggamot ay hindi sapat, kaya ang ilang higit pang mga sesyon ay kinakailangan. Okay lang ako. Dapat kang magpahinga. Ikukuha kita ng pagkain, sabi ni Jade bago huminto sandali. Mabuting tawagin mo akong Maximilia dito at Zechariah ang itatawag ko sa'yo, baka ilabas natin ang pusa sa bag. Tumili. Pagkalabas ng kwarto ay nakarinig si Jade ng kaguluhan sa ibaba. Maximilia, mahigit 2 oras kang nasa kwarto kasama ang magandang mukha na scholar na iyon. Niloko mo ba talaga siya? Higit sa 2 oras. Ganyan ka ba talaga kalakas? Malamig na ngumuso si Jade. It's none of your business. Bagamat ito ay isang malamig na nguso, si Maximilia ay may likas na kaakit-akit na mukha, at hindi siya makapagsalita ng kahit anong tunay na malamig. Maging ang kanyang mga masasakit na salita ay lumabas na parang malandi. May sumigaw, Maximilia, tawagin mo ang iskolar. Tatanungin namin siya ng personal kung paano niya nagawa iyon. Masungit na sabi ni Jade, ask, may A***s. Ito ay isang talento na ipinanganak ng mga magulang. Huwag kang mag-abala sa paghahanap ng mga babae kung wala kang talento. Baka ipahiya mo lang ang sarili mo at saktan siya. Besides, I hereby announce that the scholar inside is now my man. Ang sino mang maglagay ng kamay sa kanya ay katumbas ng pagpapatong ng kamay sa akin. Isipin niyo ang mga kahihinatnan. Pagkasabi pa lang niya ay kumikinang ang mga mata ng pangit na babae kanina. Sa katunayan, ang ibang mga bisita ay lubos na namangha sa kanilang sarili. Sa kabila ng lahat ng kalokohan, naisip nila na ang iskolar ay ganap na walang silbi at talagang hindi papaboran ni Maximilia.
Sa pagkakataong iyon, sinigawan ni Jade ang isang staff. Marilyn, maghanda ka ng isang mesa ng masasarap na alak at mga pinggan at ipadala ang mga ito sa aking silid. Sige. Asterisk asterisk asterisk. Kinabukasan, muling naging mabangis ang disyerto. Nanatili si Alex sa tabi ni Jade at umalis kasama ang malaking team. Ang kanyang pakikilahok ay likas na ikinagagalit ng maraming tao. Nadama nila na siya ay isang pabigat, at si Jade ay nagpumilit na isama siya. Lumilitaw na kailangan nilang umalis sa koponan. Sa ganoong paraan, walang magiging pagtutol. Sa daan, nalaman ni Alex na ang grupong ito ng mga tao ay matagal nang nakatagpo ng pasukan sa Crowrena Kingdom. Muli nilang bisitahin ang lugar, kaya pamilyar sila sa mga landas. Gaya ng inaasahan, natagpuan nila ang pasukan sa tabi ng Great Basin Desert makalipas ang kalahating araw. Nauna ang grupo at pinasok ito. Si Alex at Jade ang huling pumasok. Mukhang hindi sila pumunta para maghanap ng mga kayamanan ngunit sa halip ay naglakbay. Gayunpaman, ang magagandang panahon ay hindi nagtagal. Halos kaagad, nakatagpo sila ng problema. Ito ay isang pag-atake ng mga bug. Gumapang ang maliliit at siksik na bug sa lahat ng panig sa mahabang daanan. Ang mga nilalang ay mukhang kakaiba, sa kanilang mahabang antena at mga pakpak. Array. Ang mga pangkat ng mga bug ay dumagsa sa isang taong bumagal, na walang naiwan kundi ilang mga naputol na buto sa loob lamang ng ilang segundo. Kabanata 3070. Anong mga bug ito? Hindi ko pa sila nakita dati. Iligtas mo ako dali. Tulong. Ayokong mamatay. Maraming tao ang naghiyawan sa matinding takot. Bagamat mas malaki lamang ng bahagya kaysa sa mga langgam, ang mga bughaw na puti ay lubhang nakakatakot. Higit sa lahat, dumating sila sa napakalaking bilang, siksikan. Ang mga taong may trypophobia ay tiyak na makaramdam ng pagyayelo ng kanilang dugo kapag nakikita ang mga bug na iyon. Nasa pinakalikod sina Alex at Jade, pero sila ang pinakamabilis na tumakbo. Di nagtagal, sila ang namuna at nagmamadaling lumabas sa pasukan ng daanan bago sila maabot ng mga kulisap na iyon. Pagkatapos nito, nakita nila ang mga pulutong ng mga taong nataranta na nagmamadaling lumabas. Ang ilan sa kanila ay malakas na napaungol dahil ang mga surot ay desperadong kumagat sa kanilang mga katawan. Buti na lang, kakaunti sila, kaya hindi ito magiging banta sa buhay. Gayunpaman, mula sa nakakakilabot na hiyawan, mahihinuha kung gaano kasakit ang nakagat ng mga kulisap na iyon. Walang lumabas ulit after 1 minute. Panapanahong naririnig sa kuweba ang nakakakilabot na hiyawan hanggang sa tuluyang hindi marinig. Hindi lumabas ang mga bug na iyon, hindi ba? Nanlaki ang mata ng isang lalaki habang matamang nakatingin sa daanan. Inakala ng lahat na lalabas ng kuweba ang mga kulisap na iyon, ngunit hindi ito nangyari. Tila sa kuweba lang mabubuhay ang mga kulisap na iyon. Mas maganda iyan. Kung hindi, hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin. Masyadong mabilis ang mga bug na iyon. Dahil dito, natuklasan ng isang headcount ang 7 patay na tao sa kanilang grupo. Isa sa kanila ang amo ng pangit na babaeng iyon na muntik nang pumatay kay Alex. Masama ang simula nila. Pinigilan ng lahat ang kanilang galit. Gayunpaman, napansin nila na si Alex, ang mahinang iskolar, ay nakatayong hindi nasaktan sa tabi ni Maximilian sa ilalim ng kanyang mahigpit na proteksyon. Galit talaga sila sa oras na iyon. Sinabi ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, Maximilian, hindi nararapat na dalhin ang pasanin na ito. Sa unang lugar, ang isang dalubhasa na tulad mo ay dapat na maging pangunahing puwersa sa aming panig, ngunit itinutuon mo ang lahat ng iyong lakas sa iskolar na ito at walang tulong sa aming koponan. Sa halip ay naghain kami ng cannon fodder. Ito ay hindi makatwiran kahit na ano. May biglang nag-echo, tama. Hindi siya makalabas ng paper bag. Isang pasanin lang na isama siya. Ngumisi si Maximilia. Ginagawa ko ito sa aking sariling kalooban. Ito ay wala sa iyong negosyo. Namatay ang mga tauhan mo dahil wala silang silbi. Sabi ng pangit na babae, Maximilia, it doesn't make sense for you to say that. Magkakaroon ka rin ng bahagi ng natuklasang kayamanan. Gusto mong ang koponan ay mag-scout ng daan para sa iyo. Hindi kami tanga. Sa tingin mo ba ito ay makatarungan? Kung iyon ang kaso, ano ang silbi ng pagkakaroon mo? Ngumisi si Maximilia. Magpipigil lang sa amin ang mga ka-level mo. Aalis na ako, okay.
May nagsabi, Maximilia, sumobra ka na. Ngayong alam mo na ang pasukan sa Crorena Kingdom, aalis ka na, at hindi ka nasasama sa amin. Paano ka naging ganito? At that moment, Alex said, sino ang nakakaalam kung ito ang totoong pasukan? Kahit na, sa tingin ko hindi kayo makapasa. Pinapayuhan ko kayo na bumalik, baka mawalan kayo ng buhay. The asterisk man. Anong karapatan ng isang pipeng scholar na magsabi ng ganyan? Ang kabayaran ng katakawan ay kamatayan. Kalimutan mo na, magpanggap na wala akong sinabi. Hinawakan ni Alex ang kamay ni Maximilia at lumabas kaagad. Gayunpaman, hinarang sila ng isang grupo ng mga tao. Bawal kang umalis. Galit na galit si Maximilia. Ano? Sinusubukan mong panatilihin ako ng malupit na puwersa. Ganyan ka ba ka-confident? Delikado ang daanan. Hindi kita pipigilan kung gusto mong ligawan ang kamatayan, ngunit si Maximilia Calops ay may mahalagang buhay, at hindi ko nais na mawala ito dito. Ang tagal. Lumayo talaga sina Maximilia at Alex at umalis sa Great Basin. Nagkatinginan ang mga natitira sa isa't isa. Sa katunayan, marami ang sumubok na sumuko at umalis, ngunit nag-aatubili silang palayain ang maalamat na kayamanan na iyon. Ano ang dapat nating gawin? Kahit si Maximilian Calops ay natatakot. Ang mga bug ay takot sa apoy. Hindi kami handa sa pag-iisip ngayon lang. Maghanda tayo ng ilang mga sulaw ngayon. Pagdating ng panahon, susunugan natin ang mga kulisap na iyon hanggang sa mamatay. Agad kumilos ang grupo. Ilang sandali matapos umalis sina Alex at Maximilia sa Great Basin Desert, tumalikod sila at naglakad patungo sa tapat. Sinabi ni Alex kay Maximilia, ang chaplain na iyon ay malamang na nag-set up ng isang malaking spell formation sa Crorena Kingdom. Ang pasukan na ngayon ay isang pinto sa kamatayan. Kung tutusin sa sitwasyon natin ngayon, ang pagpasok ay katumbas ng panliligaw sa kamatayan. Kung gayon nasaan ang pintuan ng buhay? Tanong ni Maximilia. Hindi pa rin ako sigurado. Kailangan nating hanapin ito. Dapat dalhin mo ako sa mataas na lugar. Diyan. Tinuro ni Alex ang isang pader na bato sa di kalayuan. Ang paggamit nito ay hindi alam, ngunit ito ay dapat na medyo sinaunang. Ito ay medyo matangkad sa taas na 20-30 metro. Sa kasalukuyang kakayahan ni Alex, tiyak na hindi niya ito maakyat. Forget what they doing, keep on